Hindi ako makapaniwala na ikaw yan. Nanginginig ang boses ni Marisa. Sa harap niya sa pasukan ng kanyang maliit na bahay, na gawa sa kahoy at may mga sira-sirang dingding, ay naroon ang lalaking isinumpa niyang hindi na kailanman makikita pa. Si Ferdinand pagkaraan ng 15 taon. Suot niya ang isang kasuotan na mas mahal pa sa lahat ng kanyang pag-aari. Ang kanyang mga sapatos ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Suot naman niya ang blasang tinahi ng 3 beses at tsinelas, na luma na ang suwelas sa pagitan nila ay isang katahimikan na tumagal ng 1 dekada at kalahati. Musika, Marisa ako. Sinubukan ni Ferdinand na magsalita ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan nang makita ang loob ng bahay. Isang sira-sirang mesa, 3 batang nakayapak na nakatitig sa kanya ng may malalaking mata, hubad na dingding ang amoy ng halumigmig at kahirapan. Naglakbay siya ng 5 oras sa kanyang mamahaling kotse para marating ang liblib na baryong ito. Inensayo niya ng 1000 beses ang sasabihin ngunit walang naghanda sa kanya para musika dito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Matigas ang kanyang boses ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang istorya. May sakit, musika, labis na sakit. Kailangan kitang kausapin. Humakbang si Ferdinand. Mahalaga. Binitiwan ni Marisa ang isang mapait na tawa. Pagkaraan ng 15 taon, pagkaraan ng musika, pag-alis ng walang paliwanag, pagkaraan ng pag-iwan sa akin mag-isa ng higit kitang kailangan. Nagtago ang mga bata sa likod ng kanilang ina. Ang pinakamaliit na halos 5 taong gulang ay yumakap sa kanyang binti. Hindi, yan ang iniisip mo, sabi niya. Kung gayon sabihin mo. Ikinrus ni Marisa ang kanyang mga braso. Sabihin mo sa akin, anong napakahalaga na nagdala sa iyo rito, pagkaraan ng napakatagal na panahon, musika. Sabihin mo sa akin bakit ka lumitaw ngayon kung natuto na akong mabuhay nang wala ka, kung hindi ko na kailangan ang iyong mga walang lamang pangako. Huminga ng malalim si Ferdinand, isinuksok ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket at naglabas ng isang sobre na magbabago ng lahat. Naparito ako para ibigay ito sa iyo, sabi niya, at para sabihin ang katotohanan. Ang salitang iyon ay lumutang sa pagitan nila tulad ng isang multo, musika. Dahil ang katotohanan ay may kapangyarihang sirain ang kakaunting natitira o itayo muli ang lahat mula sa abo. Tiningnan ni Marisa ang sobre nang hindi hinahawakan. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas na masakit. Ang hindi niya alam ay ang sobreng iyon ay naglalaman ng isang bagay na hindi niya kailanman naisip, at ang pag-uusap na magsisimula ay magbubunyag ng mga lihim na nakabaon sa loob ng 15 mahabang taon. Kung hinawakan ng istoryang ito ang iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe. Ang mga istoryang tulad nito ay kailangang isalaysay. Musika. Hindi kinuha ni Marisa ang sobre, umusog lang siya sa tabi at itinuro ang loob ng bahay sa isang tuyong kilos. Pumasok ka, pero tanggalin mo ang mga sapatos mo. Ayoko nang madumihan ang sahig. Sumunod si Ferdinand, tinanggal ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong balat at iniwan ang mga ito sa pasukan. Malamig ang sementadong sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Malinis na pansin niya. Sa kabila ng lahat, napakalinis nito. Musika. Ang 3 bata ay patuloy na nakatingin sa kanya. Ang panganay, isang babae na halos 12 taong gulang na may sabog na tirintas, ay tiningnan siya ng may pagdududa. Ang gitna, musika, isang lalaki na 8 taong gulang na may t-shirt na malaki ng 2 sukat, musika, ay nagtago sa likod ng kanyang kapatid. Ang pinakamaliit na kakapit sa binti ng kanyang ina ay humihit-hit ng kanyang hinlalaki. Sofia, dalhin mo ang iyong mga kapatid sa labas, malumanay na utos ni Marisa. Pero nanay, ngayon aking mahal. Tumango ang bata, hinawakan ang kamay ng kanyang mga kapatid at lumabas sa likod pinto. Bago umalis, binigyan niya si Ferdinand ng isang huling sulyap. Musika, isang sulyap na nagsasabing, kung sasaktan mo siya, magkakaalaman tayo. Naramdaman ni Ferdinand na may humigpit sa kanyang dibdib. Musika. Ang batang iyon ay may parehong apoy sa mata tulad ni Marisa, ang parehong espiritu na umibig sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Upo ka. Itinuro ni Marisa ang isang sira-sirang upuan sa tabi ng pilay na mesa. Kahit hindi ko alam kung makakaligtas ang iyong disenyo na kasuotan. Umupo siya nang hindi sumasagot sa pang-aasar. Ang mesa ay may nakahandang 4 na hindi magkapares na plato, 4 na musika kanin, sa isang plato isang kaldero ng monggo. Iyon ang hapunan. Mga anak mo sila? Tanong niya bagaman alam na niya ang sagot. Ang mga bata. Umupo si Marisa sa harap niya na nagpapanatili ng distansya. Hindi. Nakita ko sila sa kalsada at nagpasya akong kolektahin sila.
Marisa, anong inaasahan mo, Ferdinand? Na mananatili ako sa pagyayelo ng panahon na naghihintay sa iyo. Nagpatuloy ang buhay. Nagpatuloy ako. Sino ang ama? Ang tanong ay lumabas ng mas matigas kaysa sa kanyang nilalayon. Tiningnan ni Marisa, musika siya ng may kalahating sakit, kalahating galit. Hindi mo na problema iyan. Hindi na. May panahong walang lihim sa pagitan nila. Noong bata pa sila, noong si Ferdinand ay isa pang estudyante ng arkitektura na may mas maraming pangarap kaysa pera, noong si Marisa ay nagtatrabaho sa panaderya ng kanyang tiyo at itinatabi ang tinapay ng nakaraang araw para sa kanya. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya. 20 bisita, isang hiram na damit, ngunit masaya sila. O iyon ang akala ni Ferdinand. Hanggang sa dumating ang alok, ang oportunidad ng kanyang buhay. Isang kasosyo na mamumuhunan na gustong pondohan ang kanyang unang malaking musika proyekto, ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyang umalis, lumipat sa Maynila, magtrabaho araw at gabi sa loob ng maraming taon. Babalik ako sa loob ng 2 taon, pangako niya. 3, pinakamahaba. Itatayo ko ang ating kinabukasan. Umiyak siya, nagmakaawa na huwag siyang umalis, ngunit bulag siya sa ambisyon, bata at tanga. Babalikan kita, sabi niya. Pangako ko, musika, hindi niya ginawa. Alam kong wala akong karapatang naririto, sabi ni Ferdinand, ngayon mas mahina ang boses. Alam kong nabigo ako sa iyo, na sinira ko ang lahat ng aking mga pangako. Lahat. Binitiwan ni Marisa ang isang tawa na walang tuwa. Hindi, Ferdinand, hindi mo lang sinira ang iyong mga pangako. Sinira mo ako. Iniwan mo akong mag-isa. Nang huminto siya, musika, nilunok niya ang kanyang laway. Kumikinang ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya iiyak. Hindi sa harap niya. Kailan, ano, wala. Kalimutan mo na. Musika. Marisa, pakiusap, pakiusap. Biglang tumayo si Marisa. Kiniskis ng upuan ang sahig. Dumating ka pagkaraan ng 15 taon na may sobre at isang pakiusap. Sa tingin mo ba sapat na iyan? Tumayo din si Ferdinand, iniwan ang sobre sa mesa. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Naparito ako para ibigay sa iyo ang sa iyo na. Tiningnan niya ang sobre na parang ahas. Ayoko ng pera mo. Hindi ito kawang gawa. Ito ay sa iyo sa karapatan. Wala akong kailangan mula sa iyo. Marisa, buksan mo. Hindi umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa mga hubad na dingding. Sa labas ay narinig nilang tumahimik ang mga bata. Biglang huminga ng malalim si Marisa na sinusubukang kalmahin ang sarili. Tingnan mo ang sarili mo, malumanay na sabi ni Ferdinand. Musika. Tingnan mo ang bahay na ito, ang mga batang walang sapatos, ang pagkain na halos hindi sapat. Pero akin ito. Ang lahat ng ito ay akin. Itinayo ko ito gamit ang aking mga kamay, nang buo ang aking dangal. At naroon, musika, ang dahilan kung bakit siya umibig sa kanya, ang matinding dangal na iyon ang pagmamalaki na hindi nagbabasag kahit na bumagsak ang lahat. Alam ko, sabi, musika niya, at hinahangaan kita dahil doon palagi, paghanga. Tumawa si Marisa, musika, ngunit may mga luha na ngayong dumadaloy sa kanyang pisngi. Ayoko ng iyong paghanga. Gusto ko sanang naririto ka. Nang nawala ako, tinakpan niya ang kanyang bibig. Nasobrahan na ang kanyang nasabi. Humakbang si Ferdinand, pagkatapos ay isa pa. Anong nawala sa iyo? Umiling siya. Marisa, pakiusap, musika, sabihin mo sa akin, ang ating anak. Ang mga salita ay lumabas bilang isang basag na bulong. Nawala ang ating anak 2 buwan pagkatapos mong umalis. Huminto ang mundo ni Ferdinand. Nawala ang lahat ng tunog. Ang natira lang ay ang suntok na iyon, ang katotohanan na may nasira sa loob niya na hindi na kailanman maaayos. Buntis ka, 3 buwan. Sasabihin ko sana sa iyo kinabukasan, bago ka umalis, ngunit labis kang nasasabik sa iyong oportunidad. Ayoko sanang sirain ang iyong sandali. Binitiwan ni Ferdinand ang kanyang sarili sa upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam. Siyempre hindi mo alam. Dahil hindi ka kailanman tumawag, hindi ka kailanman sumulat, na wala ka na, parang hindi kami kailanman umiral. Ang sobre ay nanatili sa mesa sa pagitan nila, musika, isang puting rektanggulo na naglalaman ng mga lihim na maaaring magbago ng lahat o sirain, musika, ang kakaunting natitira. Buksan mo, sabi ni Ferdinand sa basag na boses. Pakiusap, pagkatapos, musika niyan, kung gusto mong umalis ako, aalis ako at hindi mo na ako kailanman makikita. Tiningnan ni Marisa ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ito. Ang kanyang matutuklasan ay magbabago ng lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa 15 taong pag-iwan na ito. Binuksan ni Marisa ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Musika, sa loob ay may mga dokumento,
Maraming dokumento. Binuksan niya ang mga ito sa sirang mesa isa-isa. Nagbago ang kanyang mukha habang nagbabasa. Una ay pagkalito, pagkatapos ay hindi makapaniwala, sa wakas ay isang bagay na kahawig ng pagkabigla. Musika. Ano ito? Mga sertipiko ng bangko, sagot ni Ferdinand. Sa pangalan mo, musika. Sabi rito, muling binasa ni Marisa na parang mababago ng mga salita. Sabi rito ay 1 bilyong piso. Oo, musika. Baliw ka ba? Inihagis niya ang mga papeles sa mesa. Sa tingin mo ba ay mabibili mo ako na maaari kang dumating dito na may pera at burahin ang lahat? Hindi iyan. Kung gayon ano? Tumayo si Ferdinand at lumakad patungo sa bintana. Sa labas ang 3 bata ay naglalaro sa bakuran. Si Sofia ay nagtutulak sa kanyang mga kapatid sa isang duyan na gawa sa lumang gulong at lubid. Nang umalis ako, nagsimula siya. Pumirma tayo ng mga papeles, naaalala mo. Pumirma tayo ng maraming bagay. Ang kasal, ang pagpapautang sa bahay na hindi mo natapos bayaran. Hindi ibang papeles. Ang kasosyo ko ang mamumuhunan ay nagpumilit. Sabi niya ay proteksyon ito na kung may mangyari sa akin, protektado ka. Sumimangot si Marisa, sinusubukang alalahanin. Labis akong nasasabik na umalis ka para matupad ang iyong pangarap, kaya pumirma ako ng hindi nagbabasa. Nagtiwala ako sa iyo. Ang dokumentong iyon, musika, ay nagsasaad na 50% ng lahat ng kikitain ko ay automatikong magiging sa iyo anuman ang mangyari kung magkasama tayo o hindi. Katahimikan. Isang katahimikan na napakalalim na maririnig mo ang hangin na nagpapagalaw sa mga tuyong dahon sa bakuran. Sinasabi mo na bawat gusali na itinayo ko, bawat proyekto na nakumpleto ko, bawat piso na kinita ko sa loob ng 15 taon na ito, kalahati ay sa iyo sa legal na paraan, musika, sa pamamagitan ng kontrata. Binitiwan ni Marisa ang kanyang sarili sa upuan. Hindi kaya ng kanyang mga binti ang suportahan siya. Kung gayon, bakit ako nabubuhay ng ganito? Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Bakit nakayapak ang aking mga anak? Bakit kami kumakain ng monggo araw-araw dahil hindi mo kailanman inangkin ang iyo? Musika. At ako, ipinikit ni Ferdinand ang kanyang mga mata. Ako ay isang duwag. Ipaliwanag mo. Pagkatapos ng unang taon nang sumabog ang negosyo, nang magsimulang dumating ang pera, alam kong kailangan kong bumalik. Musika, tuparin ang aking pangako, ngunit bawat buwan na lumilipas ay mas mahirap. Musika, marami akong trabaho, labis na presyon. Sinabi ko sa sarili ko, musika, isang buwan pa lang at maihahanda ko na ang lahat para balikan siya. At ang isang buwan ay naging 6. Ang 6 ay naging 1 taon. Bago ko pa namalayan, 3 taon na ang lumipas. Sinubukan kong tumawag ngunit wala na ang numero mo. Pinuntahan kita ngunit sinabi ng tiya mo na lumipat ka na ayaw mo nang malaman ang anuman tungkol sa akin. Nagmatigas si Marisa. Namatay ang tiya ko, 10 taon na ang nakalipas. Alam ko, nalaman ko pagkatapos, ngunit sa panahong iyon ay lumipas na ang 5 taon. Musika, at ipinagpalagay kong sinimulan mo na ang iyong buhay. Muli na ang 1 bilyong piso na naipon sa iyong account ay ang aking paraan para makabawi. Makabawi. Lumakas ang boses ni Marisa. Sa tingin mo ba ang pera ay makakabawi sa iyong pag-alis nang higit kitang kailangan, na nawala ang ating sanggol nang mag-isa ako, musika, na kailangan kong mamalimos ng trabaho, na lumaki ang aking mga anak, na iniisip, na wala akong halaga? Lumingon si Ferdinand. May mga luha sa kanyang mga mata, hindi walang makakabawi doon. Kaya ako naparito hindi para ibigay ang pera, kundi para sabihin ang katotohanan, para humingi ng hindi tawad. Hindi ako karapat-dapat sa tawad, kundi ang pagkakataong makilala ang mga batang iyon, makatulong makarating dito. Ang mga bata. Tumayo si Marisa ng bigla. Gusto mong makilala ang aking mga anak, pagkatapos mong mawala ang atin. Bumukas ang likod pinto. Pumasok si Sofia, ang kanyang mga mata ay malaki at takot. Nanay, maayos ka ba? Narinig ka naming sumigaw. Huminga ng malalim si Marisa. Musika. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ayos lang ako, mahal ko. Bumalik ka, musika, sa labas. Ngunit hindi gumalaw si Sofia. Tiningnan niya si Ferdinand ng may pagdududa, ang protektadong pagdududa na mayroon ang mga bata na lumaki ng masyadong mabilis. Musika. Inaasar ka niya. Naramdaman ni Ferdinand na may nabasag sa kanyang dibdib. Musika. Ang batang ito na halos 11 taong gulang pa lang ay handang ipagtanggol ang kanyang ina mula sa isang lalaki na 3 beses ang laki niya. Hindi, Sofia, sabi ni Marisa sa mas malumanay na boses. Nag-uusap lang kami. Musika, makisama ka sa iyong mga kapatid.
Sigurado. Sigurado. Lumabas ang bata ngunit iniwan ang pinto na bahagyang nakabukas. Kung sakali musika, muling bumagsak si Marisa sa upuan. Mukha siyang pagod na parang tumakbo ng marathon. Sino ang ama? Muling tanong ni Ferdinand mas malumanay. Sa pagkakataong ito tiningnan siya ni Marisa ng matagal. May isang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi maunawaan ni Ferdinand. Pedro, sabi niya sa wakas Pedro ang pangalan niya. Nagtrabaho sa konstruksyon. Mabuti siya, musika, mabait. Hindi siya ikaw pero mabuti siya. Pedro ang pangalan niya. Namatay siya 4 na taon na ang nakalipas. Aksidente sa trabaho. Ang mga bata ay hindi man lang nakakuha ng bayad dahil nalugi ang kumpanya. Naramdaman ni Ferdinand ang isang kirot na maaaring selos ngunit huli na para doon. Masyadong walang katuturan. Paumanhin. Ayoko ng awa mo. Hindi awa, empatiya yan. Musika. Alam ko kung ano ang mawalan. Binitiwan ni Marisa ang isang mapait na tawa. Ikaw ang matagumpay na milyonaryo. Anong nawala sa iyo? Tiningnan siya ni Ferdinand ng direkta sa mata. Ikaw ang nawala sa akin, ang tanging babae na minahal ko. Nawala ang isang anak na hindi ko kailanman nakilala. Nawala ang 15 taon na hindi ko na kailanman mababawi. Iyon ay mga desisyon mo. Alam ko kaya ako naririto. Muling tiningnan ni Marisa ang mga dokumento sa mesa. Musika, 1 bilyong piso. Isang kayamanan sapat para baguhin ang lahat, para bigyan ang kanyang mga anak ng edukasyon, sapatos, isang kinabukasan. Ngunit sa anong halaga? Kung tatanggapin ko ito, dahan-dahan niyang sabi. Anong gusto mo kapalit? Wala. Lahat ay may gusto. Hayaan mo lang akong makasama sa kanilang buhay, sa buhay mo, hindi bilang asawa. Hindi ako ganoon kabaliw para isipin na posible iyan, musika, kundi bilang hindi ko alam, bilang kaibigan, bilang isang taong makakatulong. Gaano katagal? Hanggang sa magsawa ka ulit, hanggang sa tawagin ka ng ibang proyekto. Ito ay isang makatarungang tanong. At si Ferdinand ay may sagot na hindi gaanong nakakakumbinsi. Hindi ko alam, pag-amin niya. Alam ko lang na ang 17 taon na ito nang wala ka ay walang laman. Nagtayo ako, musika, ng 30 gusali. Kumita ako ng mas maraming pera kaysa sa maaari kong gastusin. Ngunit bawat gabi sa aking walang lamang condominium unit ay tinitingnan ko ang larawan ng aming kasal at tinanong ang sarili ko, worth it ba? At worth it ba? Umiling si Ferdinand. Hindi walang worth it doon para mawala ka. Sa labas, nagsisimulang lumubog ang araw. Nagtatakbo ang mga bata papasok na may pulang pisngi at gusot na buhok. Huminto sila nang makita si Ferdinand na naroon pa rin. Nanay, gutom na kami, sabi ng batang nasa gitna. Tiningnan ni Marisa ang kaldero ng monggo, tiningnan ang kanyang 3 anak, tiningnan ang mga dokumento sa mesa at sa wakas ay tiningnan si Ferdinand. Ang desisyon niya sa sandaling ito ay magbabago ng lahat, para musika sa kanya, para sa kanyang mga anak, para sa lalaking minsan niyang minahal at ngayon ay 1 milyong estranghero sa kanyang hamak na bahay. Ngunit may isang bagay na hindi pa sinasabi ni Ferdinand, isang bagay na malapit ng ibunyag at magpapagaan sa lahat ng kanyang inamin. Maupo kayo para maghapunan, sabi ni Marisa sa kanyang mga anak. Matatag ang kanyang boses, ngunit napansin ni Ferdinand ang panginginig ng kanyang mga kamay habang naghahain ng monggo. Ang 3 bata ay umupo sa mesa. Tinulungan ni Sofia ang pinakamaliit na umakyat sa kanyang upuan. Nanatiling nakatayo si Ferdinand, pakiramdam ay isang nanghihimasok sa pamilyar na pribadong sandali. Ikaw rin, sabi ni Marisa nang hindi siya tinitingnan. Kung mananatili ka rito, kakain ka sa amin. Ito ay higit pa sa isang utos kaysa sa isang imbitasyon. Umupo si Ferdinand. Tahimik ang hapunan. Mabilis na kumain ang mga bata, musika, halatang gutom. Hiniwa ni Sofia ang kanyang kanin sa kalahati at ibinigay ang 1 piraso sa kanyang bunsong kapatid. 1 kilos na likas na, halata na ginagawa niya araw-araw. Halos hindi makalunok si Ferdinand. Bawat kagat ay nagdudulot ng pagkakasala. Nang matapos sila, nagsimulang magligpit si Sofia ng mga plato. Hayaan mong tulungan kita, alok ni Ferdinand. Hindi na kailangan malamig na sagot ng bata. Sofia, huwag kang bastos, malumanay na saway ni Marisa. Pero nanay, hindi natin siya kilala. Alam ko, mahal ko, pero matagal na siyang kaibigan. Tiningnan siya ni Sofia ng may pag-aalinlangan. Sa kanyang 12 taong gulang ay natuto na siyang magtiwala sa mga matagal ng kaibigan na biglang sumulpot. Pagkatapos maghugas ng mga plato sa isang batya ng malamig na tubig, dinala ni Marisa ang mga bata sa kanilang silid. Narinig ni Ferdinand ang kanilang malumanay na boses, ang nakaugaliang ritual, isang kwento, mga panalangin, mga halik bago matulog. Nang bumalik siya, sumikat na ang buwan. Musika, ang bahay ay naliwanagan lamang ng isang ilawan.
Naubusan na naman ng kuryente. Mabilis na nakatulog kapag pagod, sabi ni Marisa na umupo sa harap niya. Musika. Kapag nagtrabaho ka mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito, si Sofia ay nagtatrabaho rin. Tumutulong siya sa tindahan sa baryo 3 araw sa isang linggo. Pagkatapos ng klase, kumikita ng sapat para sa kanyang mga kwaderno. Naramdaman ni Ferdinand na may nabasag sa kanyang dibdib. Musika, 12 taong gulang pa lang siya at mas malakas pa kaysa sa maraming matatanda. Nagkaroon ng katahimikan. Nakatingin si Ferdinand sa sayaw ng apoy ng ilawan. Sabi mo pinuntahan mo ako, nagsimula si Marisa, na sinabi ng tiya ko na lumipat na ako. Oo, 3 taon pagkatapos kong umalis ang tiya kong si Aling Elena. Oo. Yumuko si Marisa, kumikinang ang kanyang mga mata sa liwanag ng ilawan. Ferdinand, ang tiya kong si Aling Elena ay namatay 2 taon bago ka umalis. Huminto ang mundo. Tiningnan siya ni Ferdinand na nalilito. Ano? Si Aling Elena, ang kapatid ng aking ina, ay namatay sa cancer nang ako ay 20 taong gulang, 2 taon bago tayo ikasal. Pero kinausap ko siya, pumunta ako sa kanyang bahay. Isang babae na may abuhin na buhok nakatali sa isang bone nakatira sa asul na bahay sa dulo ng pangunahing kalsada. Namutla si Marisa. Hindi iyon ang tiya kong si Aling Elena. Kung gayon, sino? Magdalena. Ang pangalan ay lumabas bilang isang bulong. Ang tiya ni Pedro, ang ina ng kanyang yumaong ama. Walang naiintindihan si Ferdinand dito. Walang saysay. Bakit ang tiya ng iyong ni Pedro ay nasa bahay na iyon? Bakit siya magsisinungaling sa akin? Tumayo si Marisa at lumakad patungo sa isang lumang kahon sa sulok. Naghalungkat siya sa loob at naglabas ng isang naninilaw na larawan. Ibinigay niya ito kay Ferdinand. Sa larawan, isang batang babae ang may hawak na sanggol. Sa tabi, isang lalaki na may overall sa konstruksyon. Sa likod nila, isang asul na bahay. Ito si Aling Magdalena noong bata pa siya at iyan ang lolo ni Pedro. Ang bahay na iyan ay sa kanilang pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Pinag-aralan ni Ferdinand ang larawan. Ang babaeng kinausap niya na nagsabi na umalis na si Marisa, na ayaw na siyang makita. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagsinungaling sa akin. Musika, dahil kasama ko si Pedro. Muling umupo si Marisa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang dumating ka para hanapin ako 3 taon pagkatapos mong umalis, kakilala ko pa lang si Pedro. 2 buwan pa lang ang lumipas. Ngunit labis na maprotektahan si Aling Magdalena sa kanyang pamilya. Nang makita niya ang isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit na nagtatanong tungkol sa akin, ipinagpalagay niya na nagdudulot ka ng problema. Musika, sisirain ang itinatayo ng kanyang pamangkin sa akin. Napahawak si Ferdinand sa kanyang buhok. Mabilis ang kanyang isip. Kung gayon, nagsinungaling siya sa akin, sinabi niya na umalis ka na para ilayo ako. Oo, at hindi mo alam na pinuntahan kita. Umiling si Marisa, dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ko kailanman nalaman. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Aling Magdalena. At ako, ipinagpalagay ko na talagang nakalimutan mo na ako, na lahat ng iyong mga pangako ay kasinungalingan. Biglang tumayo si Ferdinand. Bumagsak ang upuan ng may malakas na tunog. Musika! Pumunta ako ng 3 beses, Marisa. 3 beses sa taong iyon. Sa unang pagkakataon, sinabi niya na lumipat ka na, musika. Sa pangalawa, na ikinasal ka na. Sa pangatlo, na ayaw mo akong makita, na pabayaan ko na lang siya. Diyos ko, tinakpan ni Marisa ang kanyang bibig. Nakatira ako sa 2 kalsada lang mula doon. Kung nagtanong ka lang sana sa ibang tao, ngunit hindi ko ginawa. Nagtiwala ako sa sinabi niya. Akala ko iginagalang niya ang iyong mga kagustuhan. Umiikot ang silid. Mga taon ng pag-aakala ng sakit na sanhi ng sarili ng mga desisyon batay sa mga kasinungalingan. Teka, biglang sabi ni Marisa. Sabi mo bumalik ka, 5 taon na ang nakalipas na nalaman mo nang mamatay ang tiya ko. Musika. Oo, nabasa ko ang kanyang obituaryo sa pahayagan ng baryo. Musika, Elena Rodriguez. Akala ko tiya mo iyan. Nang tumawag ako para magbigay ng pakikiramay, sinabi nila na wala kang malapit na pamilya, na nakatira ka mag-isa kasama ang iyong mga anak, ngunit wala akong tiya Elena noon. Namatay na siya, maraming taon na ang nakalipas. Naramdaman ni Ferdinand ang panginginig. Kung gayon, kanino ang obituaryo? Muling lumakad si Marisa sa kahon at naglabas ng isang lumang pahayagan. Ibinuklad niya ito sa mesa. Naroon si Elena Rodriguez, ngunit ang kumpletong apelyido ay Elena Rodriguez de Vargas. Ito ang asawa ng Mayor. Musika, paliwanag ni Marisa. Namatay 5 taon na ang nakalipas. Wala itong kinalaman sa akin. Binitiwan ni Ferdinand ang kanyang sarili sa dingding. Ang lahat ng ito, musika, ang lahat ng mga taon na ito ay batay sa pagkalito, pagkakataon at mabuting intensyon na kasinungalingan.
Musika, maaari sana kitang nahanap bulong niya. Sa anumang sandali sa loob ng 15 taon na ito, maaari sana kitang nahanap talaga ngunit hindi mo ginawa. Dahil naniwala ako sa sinabi nila dahil ipinagpalagay kong nagpatuloy ka na. Dahil isa akong duwag na mas piniling maniwala sa isang komportableng kasinungalingan kaysa pumunta rito at ipaglaban ka. Pinunasan ni Marisa ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay isang halo ng galit, sakit at iba pa, isang bagay na hindi matukoy ni Ferdinand. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Tanong niya. Na namatay si Aling Magdalena 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko na kailanman matatanong sa kanya kung bakit niya ginawa iyon. Hindi ko na kailanman malalaman kung talagang iniisip niya na inilalayo ka niya para protektahan ako o kung ano. Kung gusto niyang siguraduhin na mananatili ako kay Pedro na hindi mawawala ang pagkakataon ng kanyang pamilya na magkaroon ng ina para sa kanilang magiging apo. Musika. Ang katahimikan na sumunod ay siksik puno ng mga implikasyon. Ang mga bata dahan-dahang sabi ni Ferdinand. Musika, sabi mo 11 taong gulang ang panganay. Si Sofia ay 11. Oo, nagkahiwalay tayo 11 taon na ang nakalipas. Tama. At nakilala mo si Pedro 2 buwan bago kita puntahan na nangangahulugang 3 taon pagkatapos mong umalis. Ginawa ni Ferdinand ang mga kalkulasyon sa kanyang isip. Ang kanyang mukha, musika ay namutla. Marisa, kailan eksaktong ipinanganak si Sofia? Tiningnan siya ni Marisa sa mata at sa sandaling iyon ay alam ni Ferdinand. Alam niya bago pa man magsalita si Marisa. 3 buwan pagkatapos kong makilala si Pedro, 9 na buwan pagkatapos kong mawala ka. Huminto ang mundo ni Ferdinand musika ng tuluyan. Kung gayon si Sofia ay anak mo. Ang mga salita ay lumabas bilang isang bulong. Si Sofia ay anak mo. Hindi makahinga si Ferdinand. Ang mga salita ni Marisa ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo na parang kampana. Si Sofia ay anak mo. Binitiwan niya ang kanyang sarili sa upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya kinailangan niyang pigilan ang mga ito sa kanyang mga tuhod. Paano? Ang kanyang boses ay basag. Paano posible iyan? Sabi mo na wala ang sanggol. At nawala ko nga. Umupo si Marisa sa harap niya pagod. Nawala ko ang una ang dala ko nang umalis ka sa 2 linggo. Sabi ng doktor dahil sa stress dahil sa paghihirap. Musika. Ngunit pagkatapos 3 linggo pagkatapos nalaman kong buntis ako ulit. Tiningnan siya ni Ferdinand ng hindi nauunawaan. Kambal sila Ferdinand. Malaya nang dumadaloy ang mga luha sa mukha ni Marisa. Buntis ako noon ng kambal. Nawala ang isa ngunit si Sofia. Si Sofia ay kumapit sa buhay. Ipinanganak siyang premature, tumitimbang lamang ng 2 kilograms, ngunit nakaligtas. Nanginginig ang mundo ni Ferdinand. Musika, may anak siya. May anak siyang 12 taong gulang, isang matapang na bata na may sabog na tirintas at apoy sa mata na namuhay sa kahirapan habang siya ay nagtatayo ng mga imperyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Paano ko sasabihin sa iyo kung nawala ka? Binago ko ang aking numero 3 buwan pagkatapos mong umalis dahil hindi ko matiis na tumingin sa telepono na naghihintay ng tawag na hindi kailanman dumating. Nang bumalik ako sa baryo pagkatapos manganak, hindi rin gumagana ang numero mo. Maaari ko sana siyang nakilala. Maaari sana akong naroon sa kanyang mga unang hakbang, sa kanyang mga unang salita. Ngunit wala ka, lumakas ang boses ni Marisa. Wala ka nang ipinanganak siyang asul. At sinabi ng mga doktor na baka hindi siya mabuhay sa magdamag. Wala ka nang nagkapneumonia siya sa 6 na buwan at nagpuyat ako ng 3 araw na sunod-sunod na nagdarasal na huminga siya. Wala ka nang ginawa niya ang kanyang mga unang hakbang na mag-isa sa walang lamang bahay na ito dahil nagtatrabaho ako. Tumayo si Ferdinand at lumakad patungo sa silid kung saan natutulog ang mga bata. Huminto siya sa pinto, tumitingin sa siwang. Si Sofia ay natutulog sa gitna kasama ang kanyang 2 nakababatang kapatid na nakayakap sa kanya. Ang kanyang braso ay nagpoprotekta sa pinakamaliit. Musika, kamukha mo siya, sabi ni Marisa sa likod niya. May ilong mutigas ng ulo mo ang iyong paraan ng pagsimangot kapag nakatuon. Alam niya, hindi. Alam ni Pedro. Tumango. Musika si Marisa ng dahan-dahan. Alam niya mula sa simula. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Bago kami ikasal na buntis ako sa ibang lalaki na iniwan ako ng lalaking iyon. Sinabi ni Pedro na wala siyang pakialam na mamahalin niya si Sofia na parang sarili niya at ginawa niya higit pa sa pagmamahal mo sa kanya. May lason sa mga salitang iyon. Lason na ipinanganak mula sa mga taon ng sakit. Dala niya siya sa kanyang balikat. Tinuruan siyang magbisikleta. Tinawag siyang aking prinsesa. Musika.
Nang mamatay siya, umiyak si Sofia sa loob ng ilang linggo. Para sa kanya, siya ang kanyang ama, ang tanging ama na nakilala niya. Ipinikit ni Ferdinand ang kanyang mga mata. Bawat salita ay isang saksak. At ang dalawa pa ay kay Pedro biologically sa kanya, ngunit inaalagaan ni Sofia ang mga ito na parang sa kanya rin. Musika. Ang batang iyon ay 2 taong gulang pa lang at mas ina pa kaysa sa maraming matatandang babae. Lumingon si Ferdinand para tingnan si Marisa. Gusto kong sabihin sa kanya, wala kang karapatang malaman. Hindi. Ikinrus ni Marisa ang kanyang mga braso. Hindi ka darating dito pagkaraan ng 15 taon at sisirain ang kanyang mundo. Sisirain, Marisa, tingnan mo kung saan siya nakatira. Musika, tingnan mo kung paano siya nananamit. Hindi mo ba sa tingin ay karapat-dapat siyang malaman na mayroon siyang ama na makakapagbigay ng lahat sa kanya? Lahat tumawa si Marisa ng walang tuwa. Musika, magbibigay ka ba ng oras? Mga alaala, mga gabing walang tulog kapag may bangungot yakap kapag ang mundo ay masyadong mabigat. Oo, lahat iyon. Susubukan ko. Susubukan mo. Tinulak siya ni Marisa sa dibdib. Ito ay isang musika, mahinang kilos, ngunit puno ng mga tao ng galit. Hindi kailangan ng aking anak ang pagsubok. Sapat na ang pag-iwan para sa buong buhay niya. Hindi ko siya iiwan. Yan musika ang sinabi mo sa akin. Dumating ang suntok. Umurong si Ferdinand na parang sinampal. Isang ingay ang nagpatalikod sa kanila. Si Sofia ay nasa pinto ng silid, gising na may malalaking mata sa dilim. Bakit kayo nag-aaway? Ang kanyang boses ay maliit, mahina, hindi tulad ng matinding bata kanina. Tumakbo si Marisa sa kanya. Musika. Wala iyan, mahal ko. Bumalik ka na sa pagtulog. Narinig ko ang sigawan. Tiningnan ni Sofia si Ferdinand nang may pagdududa. Sino siya, nanay? Bakit siya naririto? Binuksan ni Marisa ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Tiningnan niya si Ferdinand na may takot sa mata. Lumuhod si Ferdinand para maging kasing daas ni Sofia. Umurong ang bata, nagtatago sa likod ng kanyang ina. Ferdinand ang pangalan ko, musika, malumanay niyang sabi. Matagal na akong kaibigan ng nanay mo. Bakit mo siya pinapaiyak? Ang tanong ay direkta, mapanumbat at makatarungan. Dahil minsan kapag ang mga matatanda ay nag-uusap tungkol sa mga bagay sa nakaraan, masakit ngunit hindi niya kasalanan ko. Pinag-aralan siya ni Sofia ng may mga matang napakapareho sa kanya. Sabi ng tatay ko, ang totoong lalaki ay hindi nagpapapaiyak ng mga babae. Naramdaman ni Ferdinand na parang sinaksak siya sa puso. Tama ang tatay mo at paumanhin ako. Sofia, pakiusap, bumalik ka na sa kama, pakiusap ni Marisa. Mananatili siya, hindi ko alam. Muling tiningnan ni Sofia si Ferdinand. Pagkatapos ng may seryosong ekspresyon ng isang mas matanda kaysa 20 taong gulang, sinabi niya, kung mananatili ka, huwag mo nang papaiyakin ang nanay ko ulit. Sapat na ang pag-iyak niya. Bumalik siya sa silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Binitiwan ni Marisa ang kanyang sarili sa dingding na humihikbi. Lumapit si Ferdinand ng may pag-aalinlangan at sa wakas ay naglakas loob na ilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Musika, hindi niya ito inalis. Kamukha mo siya, bulong niya. Malakas, matapang, musika, protektibo. Mas mabuti siya sa akin, mas mabuti sa ating dalawa. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto o baka ilang oras. Musika. Nawala ang kahulugan ng oras sa bahay na ito, kung saan bawat segundo ay mabigat sa sakit ng 15 taon. Sa wakas pinunasan ni Marisa ang kanyang mukha at umayos ng upo. Kailangan mong umalis, Ferdinand. Hindi ngayong gabi, ngunit sa lalong madaling panahon. Kailangan kong mag-isip, iproseso ang lahat ng ito. At ang pera. Tiningnan niya ang mga dokumento na naroon pa rin sa mesa. Hindi ko alam. Masyado itong marami. Ang lahat ay masyado. Sa iyo iyan, sa karapatan. Musika. Walang saysay ang mga karapatan kung ang buong mundo mo ay bigla na lang sumabog. Tumango si Ferdinand. Nauunawaan niya o sinusubukan niyang unawain. Maaari ba akong bumalik bukas? Hindi ko alam. Pakiusap para lang mag-usap para makilala siya. Sila siya. Ipinikit ni Marisa ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang mga ito, may pagpapasiya na nakakapagod. May iba pa na kailangan mong malaman. Ano, may sakit si Sofia? Huminto musika muli ang mundo. Mukhang lahat ng nalaman ni Ferdinand ngayong gabi ay may kasamang malaking emosyonal na halaga. May sakit. Tulad ng kanyang puso, ipinanganak siya na may depekto. Sabi ng mga doktor, kailangan niya ng operasyon sa kalaunan. Dumating ang kalaunan na iyon, 6 na buwan na ang nakakaraan at wala akong pera para sa operasyon. Mas mahal pa iyon kaysa sa kikitain ko sa buong buhay ko. Naramdaman ni Ferdinand na parang may humugot ng hangin sa kanyang baga. Gaano kalubha?
Kung hindi siya ooperahan sa susunod na mga buwan, hindi matapos ni Marisa ang pangungusap. Hindi na kailangan. Ooperahan ko siya musika ngayon bukas kapag kailangan. Hindi yan simple. Bakit hindi? Dahil kung bigla kang lilitaw na may pera para iligtas ang kanyang buhay, magtatanong siya mga tanong na hindi ko alam kung handa akong sagutin. Kung gayon sabihin mo sa kanya ang totoo. Anong totoo? Na iniwan siya ng kanyang tunay na ama bago pa man siya ipanganak. Na lumitaw lamang siya nang malaman niyang may pera sa pangalan niya. Na maaari sana siyang naroon sa lahat ng panahong ito, ngunit pinili niyang hindi. Bawat salita ay bala at lahat ay tumatama sa target. Tama ka, sabi ni Ferdinand, basag ang boses sa lahat ng bagay. Ngunit hindi iyon nagbabago sa katotohanan na may sakit ang aking anak at maaari ko siyang iligtas. Ang ating anak, ang ating anak. Lumakad si Marisa patungo sa bintana. Sa labas niliwanagan ng buwan ang bakuran kung saan naglalaro ang kanyang mga anak araw-araw. Bigyan mo ako ng 1 linggo, sabi niya, sa wakas 1 linggo para kausapin siya, para ihanda siya. At kung wala tayong 1 linggo, ayon sa mga doktor mayroon tayong 3 buwan, marahil 4. Musika. At handa ka bang isugal iyan? Lumingon si Marisa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit. Isinugal ko ang lahat para sa kanya mula nang ipinanganak siya. Ikaw, anong isinugal mo? Walang sagot para musika doon. Dahil ang totoo ay walang isinugal si Ferdinand. Naglaro siya ng ligtas. Itinayo niya ang kanyang imperyo habang nagkakawatak-watak ang kanyang pamilya. Babalik ako bukas, sabi, musika niya. At bawat araw pagkatapos niyan hanggang sa payagan mo akong maging bahagi ng kanilang buhay sa anumang paraan, anuman, musika, at ang iyong kumpanya, ang iyong mga proyekto mapunta sila sa impyerno. May 15 taon akong kailangang bayaran. Tiningnan siya ni Marisa nang matagal naghahanap ng katapatan, naghahanap ng bitag, naghahanap ng lalaking minsan niyang minahal sa estranghero na milyonaryo na ngayon ay nasa kanyang bahay. Sige, sabi niya, sa wakas bumalik ka, musika, bukas ng 4:00 pagkatapos bumalik ni Sofia mula sa paaralan. Ito ay isang pagkakataon, maliit marupok, ngunit isang musika pagkakataon. Tumango si Ferdinand at lumakad patungo sa pinto. Sinunot niya ang kanyang mamahaling sapatos na ngayon ay mukhang hindi angkop sa lugar na ito ng kahamakan. Ferdinand, musika, tawag ni Marisa nang hawak na niya ang hawakan. Lumingon siya. Kung sisirain mo ang puso niya, kung bibiguin mo siya tulad ng pagkabigo mo sa akin, walang sapat na pera sa mundo ang makakaprotekta sa iyo mula sa akin. Hindi ito isang walang lamang pagbabanta, ito ay isang pangako. At naniwala si Ferdinand dito. Hindi ko gagawin, sabi niya. Pangako ko. Hindi na ako naniniwala sa iyong mga pangako. Lumabas si Ferdinand sa gabi. Ang kanyang mamahaling kotse ay naghihintay sa kalsada. Isang hindi angkop na kaibahan sa mga hamak na bahay sa paligid. Umupo siya sa loob, ngunit hindi niya pinaandar ang makina. Nakatingin lang siya sa bahay ni Marisa. Ang mga ilaw ay namatay isa-isa hanggang sa puro dilim na lang. Musika. May anak siya. Isang anak na namamatay. Isang anak na hindi siya kilala. Isang anak na nagmamahal sa ibang lalaki bilang ama. At mayroon lamang siyang ilang araw para baguhin ang 15 taon ng kawalan. Ang hindi alam ni Ferdinand ay may ibang nakamasid ngayong gabi. Isang taong nakarinig ng bawat salita. Isang taong ang presensya ay magbabago ng lahat ulit. Dahil sa isang maliit na baryo, musika, ang mga lihim ay hindi kailanman nananatiling nakabaon ng matagal. Hindi natulog si Ferdinand ngayong gabi. Nanatili siya sa tanging hotel sa baryo. Isang simpleng silid na may manipis na dingding at lumubog na kutson, musika, napakakaiba sa kanyang condominium unit sa Maynila. Ngunit hindi ang kakulangan sa ginhawa ang nagpapanatili sa kanya nagising. Ito ay ang larawan ni Sofia, ang kanyang anak, na natutulog sa pagitan ng kanyang mga kapatid, nagpoprotekta sa kanila kahit sa panaginip na may sakit na puso na kaya dapat niyang iligtas. Alas, at sinang umaga may kumatok sa kanyang pinto nang malakas mapilit. Binuksan niya ito para makita ang isang babae na nasa 40s na may buhok na nakatali sa mahigpit na tirintas at mga mata na nagliliyab sa galit na halos hindi napipigilan. Musika! Ikaw si Ferdinand, hindi ba? Hindi ito tanong. O, sino kayo? Si Aling Rosa, ang kapatid ni Pedro, ay itinulak ang pinto at pumasok nang hindi naghihintay ng imbitasyon. At naparito ako para sabihin sa iyo na umalis ka sa baryong ito bago mo sirain ang kakaunting natitira sa aking hipag. Isinara ni Ferdinand ang pinto at humarap sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang narinig mo. Musika. Narinig ko ang lahat.
Ikinrus ni Aling Rosa ang kanyang mga braso. Manipis ang mga bintana ni Marisa at nakatira ako sa katabing bahay, musika, ang bahay na kay Pedro, ang bahay kung saan ko inalagaan ang mga batang iyon. Nang si Marisa ay nagtatrabaho ng 25 oras sa isang araw para pakainin sila. Naramdaman ni Ferdinand ang bigat ng akusasyon. Kung gayon, alam mong anak ko si Sofia. Alam kong iniwan mo si Marisa na buntis na ang kapatid ko, ang lalaking naroon nang wala ka na tinawag ni Sofia na Papa si Pedro hanggang sa kanyang huling hininga. At iginagalang ko iyan, mas mabuting tao si Pedro kaysa sa akin. Respeto, tumawa si Aling Rosa ng walang tuwa. Iyan ba ang tawag mo sa paglitaw na may marumi mong pera? 15 taon na ang nakalipas. Hindi iyan marumi na pera, pera iyan na legal na pag-aari ni Marisa. At sa tingin mo ba ay mas mabuti ka na? Sa tingin mo ba ay mabubura ng pera ang 15 taon ng kawalan? Hindi, ngunit maililigtas nito ang buhay ni Sofia. Nanatiling tahimik si Aling Rosa. Bahagyang lumambot ang kanyang mukha. Sinabi sa akin ni Marisa ang tungkol sa operasyon na kailangan niya. Musika. Kung gayon, naiintindihan mo ba kung bakit ako naririto? Naiintindihan kong ang isang mayamang lalaki na may konsensiya na may pagkakasala ay iniisip na maaari niyang bilhin ang kanyang kaligtasan. Umupo si Ferdinand sa gilid ng kama. Pagod siya, labis na pagod. Hindi ako sinusubukang bumili ng anuman. Musika. Gusto ko lang tumulong. Tumulong. Lumapit si Aling Rosa. Alam mo ba kung ilang beses tinanong ako ni Sofia, musika, kung bakit wala siyang ama tulad ng ibang mga bata? Ilang beses ko siyang narinig na umiiyak dahil pinagtatawanan siya ng mga bata sa paaralan. Hindi ko alam. Tama. Hindi mo alam dahil wala ka rito, dahil pinili mong hindi narito. Huminga ng malalim si Aling Rosa, sinusubukang kalmahin ang sarili. Si Marisa ay parang kapatid ko. Ang mga batang iyon ay aking mga pamangkin. Nakita ko silang lumaki, magdusa, lumaban. At ngayon ay lumilitaw ka na parang isang tagapagligtas kung kaisa-isa mo lang ay multo. Tama ka. Tumingala si Ferdinand sa lahat ng bagay. Ngunit hindi iyon nagbabago na may sakit si Sofia at kaya kong bayaran ang operasyon. At musika. Pagkatapos mananatili ka ba o mawawala ulit? Kapag payapa na ang iyong konsensiya, mananatili ako. Gaano katagal? 1 linggo, 1 buwan, hanggang sa tawagin ka ulit ng iyong mga negosyo, hanggat kailangan. Pinag-aralan siya ni Aling Rosa, musika, naghahanap ng kasinungalingan, naghahanap ng bitag. Nag-iwan ang kapatid ko ng isang bagay bago mamatay, musika. Sabi niya sa wakas, isang sulat. Hiniling niya na ibigay ko ito kay Marisa kung sakaling lumitaw ka. Naramdaman ni Ferdinand ang panginginig. Anong sabi ng sulat? Hindi ko alam. Selyado iyan, ngunit pinangako sa akin ni Pedro na ibibigay ko iyan sa kanya. Naglabas si Aling Rosa ng isang naninilaw na sobre mula sa kanyang bag. Ibibigay ko sana iyan kay Marisa ngayong umaga. Ngunit gusto kitang makita muna, tingnan kung anong uri ka ng lalaki. At anong nakikita mo? Nakikita ko ang isang lalaking takot, naliligaw, sinusubukang ayusin ang isang bagay na baka walang ayos. Inilagay ni Aling Rosa ang sobre sa mesa. Ngunit nakikita ko rin ang isang lalaking sa wakas ay dumating huli, ngunit dumating. Anong gusto mong gawin ko? Gusto kong maging matapat ka kay Marisa, kay Sofia, sa sarili mo. Lumakad si Aling Rosa patungo sa pinto. At gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Kung sasaktan mo ang batang iyon, kung sisirain mo ang kanyang puso, tulad ng pagkasira mo sa puso ng kanyang ina, walang sapat na pera para itago ka mula sa akin. Ito ang pangalawang pagbabanta sa loob ng wala pang 12 oras at naniwala si Ferdinand sa dalawa. Binuksan ni Aling Rosa ang pinto, ngunit huminto. Musika. Isang bagay pa, may appointment si Sofia sa cardiologist bukas sa Maynila. Nang hiram si Marisa ng pera para sa bus at sa konsultasyon. Kung talagang gusto mong tumulong, maaari kang magsimula doon. Anong oras ang appointment? 10:00 ng umaga sa Philippine General Hospital. Ihahatid ko sila. Hindi tatanggapin ni Marisa. Kung gayon, kumbinsihin mo siya, pakiusap. Musika. Hindi para sa akin, para kay Sofia. Tiningnan siya ni Aling Rosa nang matagal, sa wakas ay tumango. Kakausapin ko siya, ngunit walang garantiya. Umalis siya na iniwan si Ferdinand mag-isa na may sulat ng isang patay na lalaki, isang lalaki na naging mas mabuting ama para sa kanyang anak kaysa sa kanya. Tiningnan ni Ferdinand ang sobre. Ang musika sulat ay malinaw, maingat. Para kay Marisa kung babalik lang siya. Alam musika ni Pedro sa paano man alam niya na sa kalaunan ay babalik si Ferdinand. Ano ang isinulat niya sa kanya? Mga babala, payo, pagpapatawad.
Pinigilan ni Ferdinand ang kagustuhang buksan ang sulat. Hindi ito para sa kanya musika, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung anong mga lihim ang nilalaman nito. Alas, 3 ng hapon tumunog ang kanyang telepono. Hindi kilalang numero. "Hello, ako si Marisa." Tense ang kanyang boses. "Sinabi sa akin ni Aling Rosa ang tungkol sa musika appointment. Maaari ko kayong ihatid ni Sofia at bayaran ang konsultasyon at musika anumang pag-aaral na kailangan ayoko ng iyong kawanggawa. Hindi ito kawanggawa, ito ay responsibilidad. Dapat ay naroon ako mula sa simula. Hayaan mong naroon ako ngayon." Musika. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. "Sige, pero may mga kondisyon." "Anuman? Wala kang sasabihin kay Sofia sa ngayon. Kaibigan ka lang na tumutulong sa amin, wala nang iba pa." "Okay. At kapag nasa ospital na tayo, musika, hayaan mo akong magsalita. Magbabayad ka lang at mananatiling tahimik. Naiintindihan?" At Ferdinand, "Oo. Kung ito ay isang laro para sa iyo, kung plano mong mawala pagkatapos, musika, sabihin mo sa akin ngayon, dahil hindi ko hahayaan na bigyan mo ng pag-asa ang aking anak kung hindi mo plano na manatili. Hindi ito laro at hindi ako mawawala. Iyan ang sinabi mo dati." Natapos ang tawag. Nanatiling nakatingin si Ferdinand sa telepono, nagtataka kung kailanman niya maibabalik ang tiwala ni Marisa. Ang natitirang bahagi ng araw ay ginugol niya sa pagtawag, pagkansela ng mga pulong pagdelegasyon ng mga proyekto. Nalilito ang kanyang assistant. "Ginoong Castillo, ayos lang ba ang lahat?" Hindi matapat niyang sagot, ngunit magiging ayos. Alas, 6 ng gabi ay lumakad siya patungo sa bahay ni Marisa. Naglalaro ang mga bata sa labas. Inaalagaan ni Sofia ang mga ito tulad ng dati. Nang makita siya, tumigas ang kanyang ekspresyon. "Kumusta?" sabi ni Ferdinand na nanatili sa magalang na distansya. "Kumusta? Sinabi sa akin ng nanay mo na may appointment ka bukas." "Oo." Hindi tinitingnan ni Sofia ang kanyang mga mata. "Sa doktor ng puso." "Musika. Ayos lang ba kung sasamahan ko kayo? Maaari ko kayong ihatid sa kotse ko." Bakit ito ay isang simpleng tanong ngunit puno ng kahulugan. Dahil mahalaga ang nanay mo sa akin at mahalaga kayo sa kanya. Tiningnan siya ni Sofia sa wakas. "Sabi ng tatay ko, ang mga salita ay walang kahulugan kung walang gawa. Ang tatay mo ay isang matalinong tao." "Oo nga." May pagmamalaki sa kanyang boses at sakit. Sana naririto siya, ako rin. At seryoso si Ferdinand. Dahil kung buhay si Pedro, magkakaroon si Sofia ng ama na marunong magmahal, na marunong manatili. Lumabas si Marisa sa bahay. Suot niya ang kanyang pinakamabuting damit, ang tanging walang nakikitang tahi. "Oras na para pumasok mga bata," tawag niya. Tumakbo papasok ang mga nakababatang kapatid. Sumunod si Sofia, ngunit bago pumasok musika, ay muling tiningnan si Ferdinand. "Papaiyakin mo ba ulit ang nanay ko?" "Susubukan kong huwag." Ang pagsubok ay hindi sapat. Pumasok siya sa bahay na iniwan si Ferdinand na may Aling Rosa na lumitaw sa kanyang beranda. "Mas matalino siya kaysa sa akala mo," sabi ni Aling Rosa. "Nakakakita siya ng mga bagay, nakakaintindi ng mga bagay. Huwag mo siyang musika maliitin." "Hindi ko gagawin." "Mabuti." Lumingon si Aling Rosa para pumasok sa kanyang bahay dahil bukas sa ospital, maaaring magbago ang lahat. Maaaring sabihin ng mga doktor na wala ng oras, musika, na kailangan na niya ng operasyon kaagad at pagkatapos ay kailangan mong magpasya kung ano ang mas mahalaga, ang iyong ginhawa o ang buhay ng iyong anak. Ang mga salita ay nanatiling lumulutang sa hangin. Sa gabing iyon ay napanaginipan ni Ferdinand ang isang lalaking hindi niya kailanman nakilala, si Pedro. Musika. Isang lalaki na minahal ang kanyang anak, na ibinigay sa kanya ang lahat ng hindi kayang ibigay ni Ferdinand, musika. At tinanong niya sa sarili kung kailanman niya mapapantayan ang pamana na iyon. Ang hindi niya alam ay bukas sa ospital na iyon ay matutuklasan niya ang isang bagay na magpapagaan sa lahat ng iba pa, dahil ang mga lihim ng nakaraan ay malapit nang bumangga sa katotohanan ng kasalukuyan at walang magiging pareho. Dumating si Ferdinand ng alas 7 ng umaga sa bahay ni Marisa. Masyadong maaga, ngunit hindi siya nakatulog. Binuksan ni Marisa ang pinto na may pagod na mata. Hindi rin siya nakatulog. "Darating tayo ng 3 oras ng maaga," sabi niya. "Mas gusto ko iyan kaysa sa huli." Lumabas si Sofia na nakasuot ng kanyang pinakamabuting damit, isang blusa na maikli na sa kanya at isang pantalon na may tahi sa tuhod. Maingat niyang inayos ang kanyang buhok, sinusubukang magmukhang mas matanda, mas malakas kaysa sa kanyang nararamdaman. Tahimik ang biyahe patungong Maynila. Nakatingin si Sofia sa bintana na mangha sa mundong bihirang niyang makita. Pinapanatili ni Marisa ang kanyang mga kamay na mahigpit na magkadikit sa kanyang kandungan.
Nagmamaneho si Ferdinand, alam na dala niya sa kanyang kotse ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya. Isang pamilya na hindi niya alam kung paano alagaan. Musika. Ang Philippine General Hospital ay isang nakamamanghang gusali na gawa sa semento at salamin. Patuloy ang pagpasok at paglabas ng mga tao, mga ambulansiya, musika, mga doktor ang amoy ng disinfectant at kawalan ng pag-asa. Sa waiting area ng cardiology, umupo si Sofia sa pagitan ng kanyang ina at ni Ferdinand. Hindi abot ng kanyang mga binti ang sahig. Napakaliit niya, napakarupok. Masakit ba? Malumanay na tanong ni Ferdinand. Ano? Masakit ba ang puso mo? Nagkibit balikat si Sofia minsan kapag masyado akong tumatakbo, musika o kapag malamig. Natatakot ka ba? Tiningnan siya ng bata ng may mga matang napakapareho sa kanya. Sabi ng tatay ko, ang takot ay may kapangyarihan lang na ibigay mo rito. Napakatalino ng tatay mo. Oo, yumuko si Sofia. Namimiss ko siya araw-araw. Naramdaman ni Ferdinand ang isang kirot sa dibdib, walang katuturang selos sa isang patay na lalaki na naging mas mabuting ama sa loob ng 4 na taon kaysa sa kanya sa buong buhay. Sofia Martinez, tawag ng isang nurse. Tumayo si Marisa, si Ferdinand din. Isang kasama lang ang pwedeng pumasok, musika, sabi ng nurse. Tiningnan ni Marisa si Ferdinand. May takot sa kanyang mga mata. Kailangan niya ng ibang makarinig, ng ibang makaintindi. Kayo po ba ang asawa? Sabi ng nurse kay Ferdinand. Hindi ito tanong. Ako, tiningnan ni Ferdinand si Marisa. Oo, sabi niya, madali kailangan ng kasinungalingan. Siya ang asawa ko. Magkasama silang pumasok. Si Sofia sa pagitan nila. Parang isang pamilya na hindi kailanman naging sila. Musika, si Dr. Reyes ay isang lalaki na nasa 60s na may matibay na kamay at mabait na mata. Ang uri ng doktor na nakakita ng labis na pagdurusa, ngunit nagmamalasakit pa rin. Sinuri niya si Sofia, pinakinggan ang kanyang puso, tiningnan ang mga lumang pag-aaral na dinala ni Marisa sa isang luma na folder. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Musika. Kailangan ko siyang ipa-eksamin ulit ngayon. Anong nangyayari? Tanong ni Marisa. Nanginginig ang kanyang boses. Mas mabilis na lumalala ang balbula kaysa sa inaasahan. Mas mabilis pa. Anong ibig sabihin niyan? Yumuko si Ferdinand. Tiningnan sila ng doktor, pagkatapos ay si Sofia na nanatiling napakatahimik. Sofia, maaari mo ba kaming hintayin sa labas kasama ang nurse? Kailangan kong kausapin ang iyong mga magulang. Tumango ang bata. Masyado siyang mature para sa kanyang edad. Alam niya na masama ang balita. Nang sumara ang pinto, tinanggal ni Dr. Reyes ang kanyang salamin. Kailangan ng inyong anak ng agarang operasyon, hindi sa 3 buwan, sa 3 linggo, pinakamahaba ay 1 buwan. Musika. Inilagay ni Marisa ang kanyang kamay sa kanyang bibig at kung hindi maaaring bumagsak ang kanyang puso sa anumang musika sandali. Masyadong malaking pagsisikap, masyadong malakas na emosyon, anumang bagay ay maaaring maging sanhi. Magkano ang operasyon? Tanong ni Ferdinand. Kasama ang mga naunang pag-aaral, ang specialized na kagamitan, ang paggaling, pinag-uusapan natin ang 800,000 piso o baka 1 milyon. Bumagsak si Marisa. Mas malaki iyon kaysa sa perang makikita niya sa buong buhay niya. Ako ang magbabayad, musika, sabi agad ni Ferdinand. Tumango ang doktor ng walang pagtataka. Nakita na niya ang senaryong ito ng maraming beses. May isa pang problema. Ano? Ang blood type ni Sofia ay napakabihira. AB negative. Kung may mga komplikasyon sa panahon ng operasyon, kakailanganin natin ng compatible na donor at mababa ang reserba sa blood bank. Musika. Negative ako, sabi ni Ferdinand. Tiningnan siya ni Marisa ng may pagkabigla. Paano mo nalaman ang blood type mo? Nagpapatingin ako ng regular. Bahagi ng aking routine. Ginawa ng doktor ang isang tala. Mabuti iyan, musika. Napakabuti, ngunit kakailanganin natin ng hindi bababa sa 2 compatible na donor para sa pag-iingat. Musika. Gagawin ko ang anumang kailangan, sabi ni Ferdinand. Mabuti mag-schedule ako ng mga pag-aaral para ngayon. Ang mga resulta ay makukuha natin bukas. Kung ang lahat ay tulad ng akala ko, i-schedule natin ang operasyon sa loob ng 2 linggo. 2 linggo. 10 na araw para makilala ni Ferdinand ang kanyang anak, para tanggapin siya, para maintindihan na hindi siya isang estranghero na sinusubukang bilhin ang kanyang daan sa kanilang buhay. Lumabas sila sa consultation room. Nakaupo si Sofia na nakasabit ang kanyang mga binti, sinusubukang magmukhang matapang. Anong sabi ng doktor? Tanong niya. Lumuhod si Marisa sa harap niya. Kailangan mo ng operasyon, mahal ko. Mamamatay na ba ako? Hindi. Basag ang boses ni Marisa. Musika, hindi. Dahil aayusin natin ang puso mo. Mayroon tayong pera. Oo.
Tiningnan ni Marisa si Ferdinand. Mayroon tayong tulong. Sinundan ni Sofia ang kanyang tingin. Pinag-aralan niya si Ferdinand ng may mga matang masyadong matalino. Bakit mo kami tinutulungan? Ito ang tanong na nagkakahalaga ng 1,000,000 at walang sagot si Ferdinand na maibibigay. Hindi pa dahil ito ang tama. Walang gumagawa ng anuman dahil lang sa tama. Palaging may dahilan, Sofia. Malumanay na saway ni Marisa. Hindi ayos lang. Lumuhod din si Ferdinand, naging kasing daas niya. Tama ka. Musika. Mayroon akong mga dahilan at balang araw kung hahayaan mo ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngunit sa ngayon ay maaari kang magtiwala na gusto ko lang tumulong. Tiningnan siya ni Sofia ng matagal. Nagtiwala sa iyo ang nanay ko. Nag-alinlangan si Marisa. Nakita ni Ferdinand ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ang tanong ay hindi kung nagtiwala ba siya sa kanya na bayaran ang operasyon. Ito ay kung nagtiwala ba siya sa kanya na manatili na huwag nang masira pa ang mga puso. Natututo akong magtiwala muli, sabi ni Marisa sa wakas. Hindi ito oo, ngunit hindi rin hindi. Ang mga pag-aaral ay tumagal ng ilang oras, echocardiogram, x-ray, blood test. Matapang si Sofia. Hindi siya umiyak kahit minsan, bagaman nakita ni Ferdinand kung paano niya kinuyom ang kanyang mga kamao nang tusukin siya ng mga karayom. Nang matapos sila ay gabi na. Pagod si Sofia. Nakatulog siya sa kotse pabalik, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng kanyang ina. Salamat, bulong ni Marisa sa dilim. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Oo, kailangan ko dahil sa kabila ng lahat ay lumitaw ka ng higit ka naming kailangan. 15 taon na ang huli, mas mabuti na ang huli kaysa hindi kailanman. Hindi sigurado si Ferdinand na naniniwala doon, ngunit hindi siya nakipagtalo. Nang dumating sila sa baryo, hating gabi na. Binuhat ni Ferdinand si Sofia papasok. Ang bata, musika, ay nagising sa gitna. Papabulong niya na natutulog pa. Huminto ang mundo ni Ferdinand. Nasa bahay ka na, mahal ko. Mabilis na sabi ni Marisa, kinuha si Sofia mula sa kanyang mga braso. Musika, ngunit huli na. Narinig ni Ferdinand ang salitang iyon, ang walang malay na kagustuhan. Ganap na iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata. Napagtanto niya ang kanyang nasabi. Namula ang kanyang mukha. Paumanhin, nananaginip ako. Ayos lang, sabi ni Ferdinand, bagaman pakiramdam niya ay may humigpit sa kanyang puso. Hindi ayos. Dumadaloy na ang mga luha sa pisngi ni Sofia ngayon. Hindi ka. Tumakbo siya papasok, musika, sa kanyang silid. Sinundan siya ni Marisa. Nanatili si Ferdinand sa beranda mag-isa, nakikinig sa mahinang hikbi ng isang bata na namimiss ang kanyang ama, isang ama na hindi siya. Lumitaw si Aling Rosa sa kanyang beranda. Narinig ko ang tungkol sa ospital. Kamusta siya, masama? Kailangan niya ng operasyon sa 2 linggo. At ikaw ang magbabayad. Oo, musika. At pagkatapos mong iligtas ang kanyang buhay. Ano ang susunod? Sasabihin mo ba ang totoo? Umaasa ka ba na tatawagin kanyang papa? Umupo si Ferdinand sa hagdan, inilibing ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gawin mo ng tama. Sa isang beses sa buhay mo, gawin mo ang tama. Pumasok si Aling Rosa sa kanyang bahay, ngunit bago isara ang pinto ay idinagdag niya, musika, at basahin mo ang sulat ni Pedro. Baka nasa kanya ang mga sagot na hinahanap mo. Tiningnan ni Ferdinand ang sobre na itinago niya sa kanyang bulsa, ang sulat ng isang patay na lalaki. Isang lalaki na marunong magmahal, nang si Ferdinand ay marunong lamang tumakas. Binuksan niya ito ng may nanginginig na mga kamay. Ang mga unang salita ay bumagabag sa kanya tulad ng isang suntok. Ferdinand, kung binabasa mo ito, musika, ibig sabihin ay sa wakas ay bumalik ka. Mabuti, dahil may isang bagay na hindi kailanman sinabi ni Marisa. Sa iyo, isang bagay na tanging ako lang ang nakakaalam, at ngayon ay kailangan mo ring malaman. Nagbasa si Ferdinand at sa bawat salita ay unti-unting gumuho ang kanyang mundo dahil ang isinulat ni Pedro ay magbabago ng lahat, ganap na lahat. Kung gusto mong malaman kung paano nagtatapos ang musika, kamangha-manghang istoryang ito, mag-subscribe ngayon. Huwag palampasin ang wakas. Ang sulat ay nanginginig sa mga kamay ni Ferdinand. Ang mga salita ni Pedro ay musika, nakasulat sa malinaw, dahan-dahang sulat na parang naglaan siya ng oras, na parang alam niyang mahalaga ang bawat salita. Musika, Ferdinand, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay sa wakas ay bumalik ka. Mabuti, dahil may isang bagay na hindi kailanman sinabi ni Marisa sa iyo, isang bagay na tanging ako lang ang nakakaalam at ngayon ay kailangan mo ring malaman. Musika. Ang sanggol na nawala ni Marisa, ang kambal ni Sofia, ay hindi namatay dahil sa stress. Namatay siya dahil sinubukan ni Marisa na wakasan ang kanyang buhay.
2 linggo pagkatapos mong umalis, nang malaman niyang buntis siya, uminom siya ng mga gamot, hindi marami sapat para makatulog ng tuluyan sapat para hindi na magising sa sakit. Nakita siya ng kanyang kapitbahay, tinawag nila ang ambulansya. Nailigtas ng mga doktor si Marisa at isa sa mga sanggol ngunit ang isa ay hindi nakaligtas. Nang makilala ko si Marisa 3 taon, pagkatapos dala pa rin niya ang pagkakasala na iyon, sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ng iyong anak. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging napakahina, dahil sa pagpili ng pagtakas sa halip na lumaban. Inabot siya ng maraming taon para mapatawad ang kanyang sarili, maraming taon para tanggapin na karapat-dapat si Sofia ng isang ina na hindi nabubuhay sa nakaraan. Musika. Sinasabi ko ito hindi para hatulan mo siya, kundi para maintindihan mo kung gaano kalaking sakit ang idinulot mo sa kanya, kung gaano mo siya sinira. Kung bumalik ka, kung binabasa mo ito ay dahil gusto mong maging bahagi ng musika kanilang buhay. Mabuti ngunit kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Kailangan mong maintindihan na ang iyong mga desisyon ay nagdulot ng mga bunga na halos ikamatay ng babaeng minahal mo. Alagaan mo sila Ferdinand. Alagaan mo si Sofia. Alagaan mo si Marisa. Hindi tulad ng ginawa ko kundi tulad ng dapat mong ginawa mula sa simula. Nang may paggalang musika Pedro. Binasa ni Ferdinand ang sulat ng 3 beses. Bawat beses ay mas malalim ang hiwa ng mga salita. Sinubukan ni Marisa na mamatay dahil sa kanya. Labis siyang musika, desperado labis na wasak, kaya pinili niya ang paglimot. Tumayo siya at lumakad, hindi niya alam kung saan. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw lang. Napunta siya sa simbahan ng baryo. Sarado sa oras na ito, umupo siya sa hagdan. Halos pinatay ko siya bulong niya sa gabi at hindi ko musika nalaman. Paano ko siya matitingnan sa mata na alam ito? Paano ko ipapanggap na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon kung ang una ay halos sumira musika sa kanya ng ganap, tumunog ang kanyang telepono. Ito ang kanyang assistant. Ginoong Castillo, nag-aalala ang mga mamumuhunan. Kailangan ng Project Riverside ang iyong pag-apruba. Kung hindi ka pipirma bago Biyernes mawawalan tayo ng kontrata. Hayaan mong mawala. Ano? Sabi ko hayaan mong mawala o pirmahan ng iba. Hindi ako naroon, pero Ginoo 1 bilyong piso iyon. Wala akong pakialam. Musika, ibinaba niya. Pinatay ang telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hindi mahalaga ang pera. Pagka-umaga ay kumatok siya sa pinto ni Marisa. Binuksan niya ito na may maga na mata, hindi rin siya natulog. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Nabasa ko ang sulat ni Pedro, na wala ang kulay sa mukha ni Marisa. Anong sulat? Ang iniwan niya ang ibibigay sana sa iyo ni Aling Rosa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Marisa, pakiusap, huwag nang magsinungaling. Umurong siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala kang karapatang basahin ang sulat na iyon. Alam ko at paumanhin ako ngunit binasa ko. At ngayon alam ko ang ginawa mo. Binitiwan ni Marisa ang kanyang sarili sa isang upuan. Inilibing niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ayoko sanang malaman mo. Bakit? Dahil nahihiya ako. Bawat araw ng aking buhay, nahihiya ako sa pagiging napakahina. Lumuhod si Ferdinand sa harap niya. Hindi ka mahina, wasak ka at sinira kita. Hindi. Tumingala si Marisa. Ako ang uminom ng mga gamot na iyon. Ako ang pumili na sumuko. Hindi iyon kasalanan mo. Oo, kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Hindi musika, hindi mo ako pinilit na gumawa ng anuman. Hindi ko lang matiis ang sakit. Alam ba ni Sofia, Diyos ko, hindi at hindi niya kailanman malalaman. Puno ng takot ang boses ni Marisa. Ipagako mo sa akin na hindi mo kailanman sasabihin sa kanya. Ipinapangako ko. Bakit ka na parito para sabihin sa akin na binasa mo ang sulat? Umupo si Ferdinand sa sahig sa harap niya dahil kailangan mong malaman na nauunawaan ko na hindi kita hinuhusgahan na hinahangaan ko ang iyong lakas sa pagpapatuloy. Hindi ako nakakaramdam ng lakas. Ngunit malakas ka. Tingnan mo ang lahat ng itinayo mo mag-isa na may 3 bata ng walang tulong. May tulong ako. Pedro ay isang mabuting lalaki. Ngunit hindi iyan nagbabago sa ginawa mo. Musika, nakaligtas ka, pinalaki mo ang iyong mga anak, minahal mo sila. Iyan ay lakas. Umiyak si Marisa. Mga hikbi na nagmula sa pinakamalalim na bahagi. Mga taon ng sakit na nakatago. Hindi alam ni Ferdinand kung maaari niya siyang yakapin, kung mayroon siyang yumuko siya sa kanya at niyakap niya ito habang umiiyak. Ililigtas ko siya, bulong niya. Si Sofia. Gagawin ko ang lahat ng kailangan. Alam ko,
At pagkatapos kung hahayaan mo ako, gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagbabayad sa 15 taon na ito. Hindi mo kayang bayaran ang nawalang oras. Kung gayon lilikha ako ng bagong oras, mas mabuting alaala. Kumala si Marisa, musika, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang mga resulta ng mga pag-aaral ay darating ngayong araw. Tatawag ang doktor at kung sabihin niyang wala ng oras na kailangan ng operahan bago musika, kung gayon mas maaga. Marisa, kailangan kong sabihin ang totoo kay Sofia bago ang operasyon. Bakit? Dahil kung may masamang mangyari. Hindi matapos ni Ferdinand ang pangungusap, walang mangyayaring masama, ngunit kung may masamang mangyari, karapat-dapat siyang malaman na minahal siya ng kanyang ama, na lagi siyang minahal kahit na hindi niya alam na umiral siya. Ipinikit ni Marisa ang kanyang mga mata. Bigyan mo siya ng isa pang araw, isang araw lang para maging normal na bata bago magbago ang kanyang mundo ng tuluyan. Sige. Isang araw, tumunog ang telepono ni Marisa. Ito ang ospital. Oo, nanginginig ang kanyang boses, nakinig siya. Namutla ang kanyang mukha. Naiintindihan ko. Oo, pupunta kami roon. Musika ibinaba niya. Tiningnan niya si Ferdinand ng may mga matang puno ng takot. Mas malala ang mga resulta kaysa sa akala nila. Gusto nila na operahan siya bukas ng umaga. Kung maghihintay pa tayo, masyadong mataas ang panganib. Musika, bukas ng umaga. Kailangan nating naroon sa ospital ng alas 6 ng umaga. Isang araw. Musika. Mayroon silang isang araw para maghanda, isang araw para malaman ni Sofia ang totoo, isang araw para maging ama si Ferdinand sa unang pagkakataon. Sasabihin ko sa kanya ngayong araw, sabi ni Ferdinand ngayong gabi. Sigurado ka? Hindi, ngunit ito ang tama. Tumango si Marisa, tumayo at lumakad patungo sa silid kung saan natutulog ang mga bata. Kung gayon maghanda ka dahil kapag sinabi mo ang lahat, magbabago ang lahat para sa ating lahat. Ginugol ni Ferdinand ang araw sa paghahanda, tumawag sa musika ospital. Nagbayad ng maaga, sinigurado na mayroon silang pinakamagaling na surgeon, pinakamagaling na nurse, pinakamagaling na kagamitan. Tumawag siya sa kanyang abogado, binago ang kanyang testamento. Kung may mangyari sa kanya, lahat ay mapupunta kay Marisa at sa mga bata. Tumawag siya sa kanyang musika ina na hindi niya kinausap ng ilang buwan. Nanay, may anak ako. Ano, isang anak na 12 taong gulang. At bukas ay ooperahan siya sa puso. Umiyak ang kanyang ina. Musika. Nagbigay siya ng mga pangako na hindi sigurado si Ferdinand na matutupad, ngunit binigyan siya ng kanyang basbas. Alas 6 ng gabi ay bumalik siya sa bahay ni Marisa. Si Sofia ay nasa bakuran mag-isa. Nakatingin sa paglubog ng araw, umupo siya sa tabi nito. Natatakot ka ba bukas? Oo. Ako rin. Bakit ka matatakot? Huminga ng malalim si Ferdinand. Musika. Ito na ang oras. Dahil mahalaga ka sa akin, Sofia, mas mahalaga kaysa sa iyong maiisip. Halos hindi mo ako kilala. Hindi iyan ganap na totoo. Tiningnan siya ni Sofia, ang mga matang iyon, na napakapareho sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan ni Ferdinand ang bahay. Si Marisa ay nasa bintana. Musika. Tumango siya na nagbibigay ng permiso. Sofia, may isang bagay akong kailangan mong malaman, isang bagay na dapat ay alam mo na noon pa. Nagmatigas ang bata. Ano? Nakilala ko ang nanay mo, maraming taon na ang nakalipas bago ka ipinanganak, kasal kami. Ikaw ba? Tumayo si Sofia nang bigla. Ikaw ba ang umalis? Oo, musika. Ang nag-iwan sa kanya. Oo, ang nagpaiyak sa kanya gabi-gabi na naririnig ko siya. Bawat salita ay bala. Ngunit tinanggap ni Ferdinand ang lahat. Oo, at ngayon ay narito ka. Para maglaro ng bayani, hindi. Naparito ako para sabihin sa iyo ang totoo. Anong totoo? Tumayo si Ferdinand, tiningnan ang matapang, marupok, basag na bata. Na ikaw ang anak ko, Sofia. Ako ang tatay mo. Huminto ang mundo. Huminto ang hangin. Huminto ang huni ng mga ibon. Tiningnan siya ni Sofia. Pagkatapos ay tiningnan ang bahay kung saan lumabas si Marisa sa beranda. Nanay. Ang kanyang boses ay maliit, takot. Tumango si Marisa, dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Totoo iyan, mahal ko. Tiningnan ni Sofia si Ferdinand. Si Marisa bumalik kay Ferdinand at pagkatapos ay tumakbo, hindi sa kanila, kundi palayo patungo sa bukid, sa anumang lugar na hindi rito. Sinimulan siyang sundan ni Ferdinand, ngunit pinigilan siya ni Marisa. Hayaan mo siya, kailangan niyang iproseso at kung hindi siya babalik, babalik siya, palaging bumabalik. Naghintay sila ng 1 oras, 2. Nang bumalik si Sofia, pula ang kanyang mga mata ngunit matatag ang kanyang mukha. Iiwan mo ba ako ulit? Tanong niya kay Ferdinand. Hindi. Paano ko malalaman? Hindi mo alam.
Maaari mo lang akong bigyan ng pagkakataon na patunayan. Tiningnan siya ni Sofia ng matagal. Sige, pero kung iwan mo ako, kung iwan mo kami, hindi kita patatawarin. Hindi kita iiwan. Pumasok siya sa bahay na iniwan si Ferdinand at Marisa sa katahimikan ng gabi. Alam na niya, musika, sabi ni Marisa. Oo, at ngayon ano? Ngayon ililigtas natin siya. Bukas ang operasyon ang sandali na magtatakda kung magkakaroon ba si Ferdinand ng pagkakataong maging ama o kung mawawala ang lahat bago magsimula. 5:00 ng umaga. Tahimik ang bahay. Hindi natulog si Ferdinand. Musika. Nanatili siya sa kanyang kotse buong gabi na nagbabantay, sinisigurado na walang masamang mangyayari bago sumikat ang araw. 5:30 bumukas ang mga ilaw ng bahay. Si Marisa ang unang lumabas, musika, pagkatapos si Sofia. Ang bata ay may dalang maliit na bag. Naglalakad siya na parang papasok sa paaralan, na parang ito ay isang normal na araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang istorya. Takot, labis na takot. Handa ka na, tanong ni Ferdinand. Tumango si Sofia. Hindi pa siya nagsasalita mula kagabi. Mula nang malaman niya ang totoo. Lumabas si Aling Rosa para magpaalam. Niyakap niya si Sofia ng mahigpit. Ikaw ang pinakamatapang na bata na kilala ko. Magiging ayos ka. At kung hindi, wag mong sabihin iyan. Pero kung hindi ako magigising. Tiningnan ni Aling Rosa si Ferdinand ng may mga mata na nagsasabing, kasalanan mo ito. Ayusin mo. Musika. Magigising ka, sabi ni Ferdinand. Ipinapangako ko. Hindi mo kayang ipangako iyan. Tama ka, ngunit naroon ako sa lahat ng oras. Musika. At kapag nagising ka, hihintayin kita. Tahimik ang biyahe. Nakatingin si Sofia sa bintana. Pinipiga ni Marisa ang kanyang kamay. Nagmamaneho si Ferdinand ng masyadong mabilis, pagkatapos ay masyadong mabagal. Hindi niya alam kung paano hawakan ang takot na ito. Sa ospital ay sinalubong siya ng isang buong koponan. Mga nurse, doktor, napakabilis ng paggalaw ng lahat. Ginoong Castillo, salamat sa pagdating ng maaga. Musika, kailangan naming pirmahan mo ang mga dokumentong ito. Nagbasa si Ferdinand. Mga panganib, musika, komplikasyon, posibilidad ng kamatayan. Pumirma siya ng may nanginginig na kamay. Ginang Martinez, kailangan mo ring pumirma. Kinuha ni Marisa ang panulat, musika, huminto. At kung pipili ako ng maling desisyon, hindi mo gagawin, sabi ni Ferdinand. Paano mo nalaman? Dahil ikaw ang kanyang ina, at ang mga ina ay palaging nakakaalam. Tumango si Marisa. Napabayaan ang mga luha. Dinala nila si Sofia sa isang preparation room. Sinuotan siya ng gown, inilagay ang isang intravenous line. Hindi umiyak ang bata, musika, ngunit mahigpit niyang pinipiga ang kamay ng kanyang ina na puti ang kanyang mga buko. Nanay, kung hindi ako magigising. Huwag mong sabihin iyan. Pero kung hindi ako magigising, alagaan mo ang aking mga kapatid. Sabihin mo sa kanila na mahal ko sila. Ikaw mismo ang magsasabi sa kanila. At nanay, patawarin mo ako. Bakit? Sa hindi pagiging sapat sa paggastos ng napakaraming pera, sa pagiging dahilan kung bakit ka palaging malungkot. Bumagsak si Marisa, niyakap ang kanyang anak ng buong puso. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ikaw ang lahat sa akin. Huwag na huwag mong iisipin na hindi ka sapat. Pinanood ni Ferdinand mula sa pinto ang sandaling ito, ang pagmamahal na ito. Musika ang nawala sa kanya. Pumasok ang anesthesiologist. Oras na, hindi. Kumapit si Marisa kay Sofia. Bigyan mo ako ng 1 minuto pa. Ginang, kailangan na nating magsimula. 1 minuto pakiusap. Tumango ang doktor. Lumabas. Musika. Hinalikan ni Marisa ang noo ni Sofia, ang kanyang pisngi, ang kanyang mga kamay. Ikaw ang aking mandirigma, ang aking ilaw, ang aking dahilan para mabuhay. Mahal kita, nanay. Mas mahal kita. Lumapit si Ferdinand. Tiningnan siya ni Sofia. Oo, malamig ang kanyang boses. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong bigla lang akong lumitaw, ngunit maaari ba kitang yakapin? Tiningnan siya ni Sofia sa loob ng tila walang hanggan. Sa wakas ay tumango. Niyakap siya ni Ferdinand at naramdaman niyang may nabasag sa kanyang dibdib. Musika. Ang batang ito ang kanyang anak, marupok at malakas ng sabay. Kapag nagising ka, bulong niya, naroon ako. At bawat araw pagkatapos niyan, ipinapangako ko sa iyo. Pinangako mo na sa akin na hindi mo iiwan ang nanay, at ginawa mo. Hindi na mangyayari iyan ulit. Ang mga salita ay walang kahulugan. Alam ko. Kaya ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng mga gawa bawat araw. Kumalas si Sofia, tiningnan ang kanyang ina, pagkatapos ay si Ferdinand. Sige, musika, maaari ninyo akong patunayan. Dinala nila siya sa mga puting pasilyong iyon patungo sa mga pintuan na nagsasabing,
Operating room authorized personnel only. Bumagsak si Marisa. Musika. Inalalayan siya ni Ferdinand. Mawawala siya sa atin, humihikbi siya. Mawawala ang aking sanggol. Hindi malakas siya, tulad mo. At kung hindi sapat, kailangan. Ang mga oras na sumunod ay ang pinakamahaba sa buhay ni Ferdinand. Umupo sila sa waiting area. Musika. Nagdarasal si Marisa. Nakatingin lang si Ferdinand sa orasan, TikTok. Bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Sa 3 oras lumabas ang isang nurse. Pamilya ni Sofia Martinez oo. Tumayo si Marisa ng bigla. May mga komplikasyon. Nawawalan sila ng maraming dugo. Kailangan natin ng donor. Ngayon tumakbo si Ferdinand sa likod ng nurse. Dinala siya sa isang silid. Kinuha ang kanyang dugo ng mabilis mahusay. Ayos lang ba siya, tanong niya. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi ito sagot, ito ay pag-iwas. Bumalik siya sa waiting area. Nahihilo mahina. Nakita siya ni Marisa at tumakbo sa kanya. Anong nangyari? Mga komplikasyon. Kailangan nila ng dugo. Diyos, musika ko. Umupo sila naghintay. 4 oras 5 oras. Sa wakas ay bumukas ang mga pinto. Lumabas si Dr. Reyes. Musika. Ang kanyang damit ay may dugo. Pagod ang kanyang mukha. Hindi makahinga si Marisa. Siya. Nagtagumpay ang operasyon, tinanggal ng doktor ang kanyang maskara. Bumagsak si Marisa. Inalalayan siya ni Ferdinand habang humihikbi siya sa ginhawa. Ngunit patuloy ang doktor, ang susunod na 24 na oras ay kritikal. Labis na nagdusa ang kanyang katawan. Nawalan siya ng maraming dugo. Kung malalampasan niya ang gabing ito, magiging ayos siya. Maaari ba namin siyang makita? Nasa recovery siya. Sa loob ng 1 oras ay maaari ninyo siyang makita, ngunit sa loob lamang ng ilang minuto. Umalis sila ng dahan-dahan na parang ang pag-alis sa silid ay ang pag-iwan sa kanya. Sa waiting area umupo si Marisa, musika, pagod, wasak. Salamat, sabi niya. Bakit? Sa iyong dugo, sa pera, sa pagiging narito. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin sa paggawa ng dapat kong ginawa mula sa simula. Ngunit ginagawa mo ngayon. Mahalaga iyan. Umupo si Ferdinand sa tabi niya. Marisa, kailangan kitang tanungin ng isang bagay. Ano ang sulat ni Pedro nang sabihin niya na sinubukan mong na uminom ka ng gamot? Musika. Naisip mo ba kailanman na gawin ulit? Tiningnan siya ni Marisa na nagulat sa tanong. Hindi kailanman. May mga madidilim na sandali nang mamatay si Pedro. Musika, nang wala akong pera para sa pagkain. Ngunit hindi ko kailanman naisip iyon ulit. Musika. Bakit? Dahil sa kanya. Tiningnan ni Marisa ang silid kung saan natutulog si Sofia. Dahil iniligtas niya ako tulad ng pagliligtas ko sa kanya. Tumango si Ferdinand. Nauunawaan niya. Ikaw, tanong ni Marisa, naisip mo ba kailanman na? Hindi sa ganoong paraan. Ngunit may mga gabi na gusto kong hindi na magising. Mga gabi na ang kawalan ay napakalaki na hindi ko alam kung paano magpapatuloy. At ano ang pumigil sa iyo? Ang hangal na pag-asa na balang araw ay maaayos ko ang nasira ko. Musika. At sa tingin mo ba ay kaya mong ayusin? Hindi ko alam, ngunit susubukan ko bawat araw sa natitirang bahagi ng aking buhay. Inilagay ni Marisa ang kanyang ulo sa balikat ni Ferdinand, pagod. Sige, maaari mong subukan. Nanatili silang ganoon, dalawang basag na tao na sinusubukang gumaling pinag-isa. Musika ng isang bata na nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa katabing silid. Lumipas ang mga oras, lumubog ang gabi. Musika, patuloy ang pagpit ng mga monitor, patuloy ang paggana ng ventilator, at patuloy na lumalaban si Sofia dahil siya ay isang mandirigma. Tulad ng kanyang ina, tulad ng dapat na maging kanyang ama. At bukas kapag nagising siya, lahat ay magiging iba. Musika. O lahat ay magtatapos na. Tok sa araw sa ospital. Nakakabit pa rin si Sofia sa mga makina, ngunit matatag ang kanyang vital signs, malakas. Lumalaban siya, sabi ni Dr. Reyes sa kanyang pagbisita sa umaga. Mabuti ang tugon ng kanyang katawan. Umiyak si Marisa sa ginhawa. Nakatingin lang si Ferdinand sa kanyang anak na namangha sa kanyang lakas. Kailan? Musika. Siya magigising, tanong niya. Sa lalong madaling panahon, baka ngayon, baka bukas. Ang kanyang katawan ang magdedesisyon. Nang musika umalis ang doktor, napansin ni Ferdinand na kakaiba ang tingin ni Marisa sa kanya. Anong nangyayari? Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay ngayon. Ngayon, bago siya magising, bago maging huli. Naramdaman ni Ferdinand ang isang bigat sa dibdib. Napakarami ng pagbubunyag, napakaraming lihim. Ano pa ang musika maaaring mayroon? Sige, sabihin mo. Tiningnan ni Marisa ang pinto.
Sinigurado niya na mag-isa lang sila. Ang ibang mga bata si Diego at Mateo. Anong nangyayari sa kanila? Hindi sila kay Pedro. Sumimangot si Ferdinand. Hindi ko maintindihan. Sabi mo sila ang kanyang mga anak. Sabi ko si Pedro ang kanilang ama. At siya nga sa lahat ng mahahalagang paraan. Ngunit sa biologically, nagsimulang umikot ang mundo ni Ferdinand. Hindi oo, hindi posible. Posible. Tumayo si Ferdinand, lumakad patungo sa bintana. Kailangan niya ng hangin, espasyo, isang bagay. Sinasabi mo na ang tatlo ay anak mo. Ang mga salita ay lumabas bilang isang bulong. Sofia, Diego, Mateo ang tatlo. Paano pinunasan ni Marisa ang kanyang mga luha na dumadaloy na? Pagkatapos ipinanganak si Sofia, pagkatapos siyang nakaligtas, isinumpa ko na hindi na kita hahanapin. Isinara ko na ang kabanatang iyon, ngunit 2 taon pagkatapos ay pumunta ako sa Maynila para maghanap ng mas magandang trabaho, isang bagay na musika magpapahintulot sa akin na bigyan si Sofia ng mas mabuting buhay. Naglakad ako at nakita-kita sa isang cafe kasama ang isang babae na tumatawa masaya na parang hindi kami kailanman umiral. Ipinikit ni Ferdinand ang kanyang mga mata. Naalala niya ang panahong iyon, ang mga babae, musika, ang mga party, sinusubukang punan ang kawalan ng anuman na makakaabala sa kanya. Hindi ako pumunta para kausapin ka, pinanood lang kita. At ngayong gabi sa hotel, kung saan ako nakatira, ay umiyak ako. Umiyak ako para sa lahat ng nawala ko, para sa lahat ng pinili mo kaysa sa amin. Marisa, hayaan mo akong tapusin. Matatag ang kanyang boses. Kinabukasan ay bumalik ako sa baryo at naroon si Pedro sa hintuan ng bus na naghihintay sa akin. Pinuntahan niya ako dahil sinabi sa kanya ni Aling Rosa na pumunta ako sa Maynila. Alam niya kung bakit ka pumunta. Alam niya na kailangan kong isara ang kabanatang iyon. Dinala niya ako sa kanyang bahay. Ginawan ako ng kape. Hinayaan akong umiyak. At ngayong gabi ay kailangan kong makaramdam ng buhay. Kailangan kong makalimot. Mabait si Pedro, pasensyoso at nangyari. Kinuyom ni Ferdinand ang kanyang mga kamao. Wala siyang karapatang makaramdam ng selos, musika, ngunit naramdaman niya. Buntis ako ngayong gabi ng kambal ulit. Si Diego at Mateo. Kung gayon kay Pedro sila, hindi ba umiling si Marisa? Sabi ng mga doktor na imposible iyon na nabuntis ako bago ang gabing iyon, hindi bababa sa 2 linggo ng mas maaga. Dahan-dahang lumingon si Ferdinand. 2 linggo ng mas maaga? Oo. Ngunit ikaw at ako matagal na tayong hindi. Marisa tumayo, lumakad sa kanya. Naaalala mo ba ang huling araw? Bago ka umalis ang umaga, bago ka sumakay sa eroplano na iyon, naalala ni Ferdinand, paano niya hindi maaalala. Nagmahalan sila ng dahan-dahan, masakit, alam na ito ay isang paalam. Iyan ay 15 taon na ang nakalipas. 14 at kalahating taon nang nabuntis ako ng kambal. Hindi tugma ang mga numero sa isip ni Ferdinand. Hindi posible. Halos 2 taon na si Sofia noon, musika tama. At gumagamit ako ng proteksyon mula nang ipinanganak siya, mga pills lahat. Dahil hindi ko kayang isugal ang isa pang pagbubuntis. Musika. Kung gayon, paano? Sabi ng mga doktor, ito ay isang napakabihirang kaso, viable sperm na nanatiling dormant o isang cryptic pregnancy na hindi nakita. Isang medikal na imposibleng mangyari, ngunit hindi imposible. Umupo si Ferdinand. Musika. Hindi kaya ng kanyang mga binti ang suportahan siya. Sinasabi mo na sa paanuman mga taon pagkatapos nabuntis ka sa akin, musika. Nagpasuri ang mga doktor pagkatapos nilang ipanganak, DNA tests, dahil kailangan malaman ni Pedro, karapat-dapat niyang malaman kung sa kanya sila. At anong sabi ng mga test? Na biologically hindi sila kay Pedro. Iminungkahi ng doktor na baka may ibang tao, musika, ngunit sumumpa ako na ikaw lang ang kasama ko, na si Pedro ang una pagkatapos mo. Kung gayon, mali ang mga test. Iyan ang akala ko sa musika loob ng maraming taon. Naniwala ako rito hanggang 6 na buwan na ang nakakaraan nang kailanganin ni Sofia ang operasyon at nagpasuri siya ng malawakang blood tests na nakahanap, musika, ng isang bihirang genetic marker, napakabihira, isa sa 1 milyon. Sabi ng doktor na kung ang kanyang mga kapatid ay may kaparehong marker na iyon, ibig sabihin ay tiyak na mayroon silang parehong biological na ama. Musika. Nakikita ni Ferdinand kung saan papunta ito. At pinasuri ko sina Diego at Mateo. Musika, nang walang sinasabihan, kailangan kong malaman. Naglabas si Marisa ng isang sobre mula sa kanyang bag. Ang mga resulta ay dumating isang araw bago ka lumitaw. Ibinigay niya ang sobre. Binuksan ito ni Ferdinand ng may nanginginig na mga kamay. Ang 3 bata, si Sofia, Diego, Mateo, musika. Lahat ay may parehong genetic marker.
Ang lahat ay akin, oo, ang tatlo. Oo. Tiningnan ni Ferdinand si Sofia sa kama. Pagkatapos ay naisip ang dalawang bata sa bahay kasama si Aling Rosa, ang kanyang mga anak silang lahat. Musika, alam ni Pedro. Sa wakas, oo. Sinabi ko sa kanya nang kumpirmahin ng mga resulta ang kanyang pinaghihinalaan 1 linggo bago siya mamatay. At anong musika, sabi niya? Sabi niya wala siyang pakialam na pinalaki niya sila na siya ang kanilang ama, na ang DNA ay hindi nagtatakda ng pagmamahal. Naramdaman ni Ferdinand na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Mas mabuting tao siya kaysa sa magiging ako kailanman. Hindi mo alam, hindi mo pa sinubukan. Pinalaki ko sila musika sa loob ng maraming taon. Alam na hindi sila sa kanya alam na sila ay sa iyo pagtatama ni Marisa at pinipiling mahalin sila gayon paman. Bakit mo sinasabi sa akin ngayon? Dahil kung may mangyari kay Sofia, kung hindi siya magigising, kailangan mong malaman na mayroon kang 2 pang anak na nangangailangan sa iyo na karapat-dapat makilala ang kanilang ama, ngunit naniniwala silang si Pedro ang kanilang ama. At siya nga, ngunit ikaw din. Maaaring totoo ang 2. Lumakad si Ferdinand patungo sa kama ni Sofia, hinawakan ang kanyang kamay. Mayroon akong 3 anak. Oo, at wala ako para sa kanilang lahat. Ngunit narito ka ngayon. Sapat na iyan. Hindi ko alam, ngunit ito ay isang simula. Bumukas, musika ang pinto. Pumasok ang isang nurse. May 2 bata sa reception. Sabi nila ay mga kapatid sila ng pasyente. Dinala sila ng isang babae na nagngangalang Aling Rosa. Tiningnan ni Marisa si Ferdinand ng may takot. Musika. Hindi sila maaaring manatiling mag-isa. Dinala sila siguro ni Aling Rosa. Gusto mo bang umalis sila? Hindi, ngunit paano ko ipapaliwanag sa kanila? Paano ko sasabihin sa kanila na ang lalaki na naririto ay hindi natin sasabihin sa kanila ang anuman sa ngayon? Kaibigan lang ako na tumulong, wala nang iba pa. Sigurado ka musika, hindi, ngunit hindi ko na sila lalong guguluhin sa gitna nito. Bumaba sila sa reception. Naghihintay sina Diego at Mateo kasama si Aling Rosa. Pula ang kanilang mga mata sa pag-iyak. Sofia, ayos lang ba, tanong? Musika ni Diego. Mas mabuti na, sabi ni Marisa na niyakap sila. Lumalaban siya. Si Mateo, ang pinakamaliit, ay tumingin kay Ferdinand. Ikaw ang mayamang Ginoo. Lumuhod si Ferdinand. Ferdinand ang pangalan ko. Musika. Kaibigan ako ng nanay mo. At ikaw ang nagligtas kay Sofia. Iniligtas siya ng mga doktor. Tumulong lang ako. Salamat. Niyakap siya ng bata, musika, ng simple inosente, nang hindi alam na niyayakap niya ang kanyang ama. Niyakap siya ni Ferdinand. Musika. Ang batang ito ang kanyang anak na amoy mura na sabon, at lupa na may kanyang mga mata, kanyang ilong. Musika. Si Diego, mas reserba, ay nagmasid. Sabi ni Aling Rosa, mahalaga ka. Hindi ganoon kahalaga tulad ninyo. Mananatili ka ba? Ito ang tanong na ginagawa ng lahat. Musika. Ang tanong na hindi pa rin alam ni Ferdinand kung paano sasagutin ng may katiyakan. Susubukan ko. Ang pagsubok ay hindi mahalaga. Sabi ng tatay ko, ginagawa mo o hindi mo ginagawa. Lahat ay nagkukuwento tungkol kay Pedro. Ang multo na lalaking ito na naging mas mabuting ama nang walang dugong ibinahagi kaysa kay Ferdinand sa lahat ng kanyang DNA. Tama ka, kung gayon. Musika, mananatili ako. Tumango si Diego, tinanggap ang pangako, nagtiwala ng hindi dapat. Dinala nila sila sa cafeteria, bumili ng pagkain, mabilis na kumain ang mga bata. Nag-usap sila tungkol kay Sofia, kung gaano nila siya namimiss, kung paano nila inaalagaan ang kanyang walang lamang kama. Pinanood sila ni Ferdinand ang mga batang ito, ang kanyang mga anak, na may kumpletong buhay na hindi niya kailanman nakilala, mga alaala na hindi niya ibinahagi, mga istorya kung saan hindi siya umiral. Paano niya iyon mababawi? Paano siya magiging ama sa mga bata na mayroon ng isa kahit patay na ang amang iyon? Lumapit si Aling Rosa sa kanya habang dinala ni Marisa ang mga bata sa banyo. Alam na niya. Ano? Na sila ay sa iyo. Nakikita ko kung paano mo sila tinitingnan, musika. Sinabi sa akin ni Marisa. Sinabi rin sa akin ni Pedro bago mamatay. At anong opinyon mo? Ang opinyon ko ay hindi ginagawa ng genetics ang isang ama, musika. Ngunit hindi rin ginagawa ng kawalan na huminto ka sa pagiging isa. Tiningnan siya ni Aling Rosa ng direkta. Ang mga batang iyon ay nangangailangan ng ama. Ikaw ay nangangailangan na maging musika, ama. Ngunit kailangan nila ng oras. Lahat ay nangangailangan. Gaano katagal hanggat kailangan? Nang bumalik sila sa silid ni Sofia, may nagbago. Iba ang pagpit ng mga monitor. Naroon si Dr. Reyes na nagche-check.
Anong nangyayari? Tumakbo si Marisa. Tingnan ninyo, itinuro musika ng doktor. Gumagalaw ang mga mata ni Sofia sa ilalim ng kanyang mga talukap. Gumagalaw ang kanyang mga daliri. Nagigising siya. Gumalaw ang mga talukap ni Sofia minsan 2 beses. Mahal ko, narito ako. Hawak ni Marisa ang kanyang kamay. Musika, narito si nanay. Dahan-dahang iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata, nalilito, sinusubukang mag-focus. Nanay. Ang kanyang boses ay isang bulong magaspang dahil sa tubo nakakatanggal lang. Musika, oo mahal ko, narito ako. Namatay ba ako? Hindi. Tumawa si Marisa sa pagitan ng luha. Buhay ka, lumaban ka at nanalo ka. Tiningnan ni Sofia ang paligid, nakita ang mga makina, ang mga kable, pagkatapos ay nakita si Ferdinand. Naparito ka. Sabi ko narito ako. Akala ko nagsinungaling ka. Hindi ako nagsinungaling. Lumapit sina Diego at Mateo nang may pag-aalinlangan sa kama. Musika, Sofia. Maingat na hinawakan ni Diego ang kanyang kamay. Tinakot mo kami. Paumanhin. Hindi ka kailangang humingi ng tawad, sabi ni Mateo na umakyat sa kama ng maingat. Huwag mo nang gagawin ulit. Mahina na ngumiti si Sofia. Pagkatapos, musika ay tiningnan ang kanyang ina. Gaano katagal? 2 araw. Ngunit natapos na, ayos ka na. Masakit. Alam ko, ngunit gagaling ka. Ipinangako ng doktor. Musika. Pumasok si Dr. Reyes, sinuri ang vital signs, ngumiti. Ikaw ay isang mandirigma, Sofia. Malakas ang tibok ng iyong puso. Hindi na ako mamamatay. Hindi sa matagal na panahon. Maaari na ba akong umuwi? Sa loob ng ilang araw kailangan nating siguraduhin na maayos ang lahat. Nang umalis ang doktor, muling tiningnan ni Sofia si Ferdinand. Totoo ba ang sinabi mo bago ang operasyon, aling bahagi, na ikaw ang tatay ko? Nagulat ang mga bata. Si Marisa din. Sofia, hindi pa ito ang oras, nagsimula si Marisa. Gusto kong malaman. Halos mamatay ako. Karapat-dapat akong malaman. Tama siya. Ipinaglaban niya ang kanyang buhay. Karapat-dapat siya sa katotohanan. Oo, musika, sabi ni Ferdinand. Ako ang iyong biological na ama. Tiningnan ni Diego si Ferdinand. Pagkatapos ay ang kanyang ina. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin matagal na ang nakakaraan. Bago kayo ipinanganak, nakilala ko ang nanay ninyo, maingat na paliwanag ni Ferdinand. At nagmahalan kami, ngunit gumawa ako ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Umalis ako ng hindi dapat. Musika. At ngayon ay bumalik ka, tanong ni Diego nang may pagdududa. Oo. Gaano katagal? Magpakailanman. Iyan ang sinabi ng tatay ng kaibigan kong si Carlos. Umalis siya pagkatapos ng 2 buwan. Ang pagmamasid ng bata ay mas masakit, musika, kaysa sa anumang akusasyon ng matanda. Nauunawaan kong hindi ka nagtitiwala sa akin. Hindi mo dapat, hindi pa. Si Mateo, ang pinakamaliit, ay tumingin kay Ferdinand nang may mausisang mata. Ikaw din ba ang tatay ko? Mabilis na sumingit si Marisa. Mateo, komplikado iyan. Hindi putol ni Ferdinand. Gumawa siya ng desisyon. Hindi ito komplikado. Musika. Oo Mateo, tatay mo rin ako. At ni Diego, silang tatlo. Mukhang tuliro si Diego. Silang tatlo. Pero ang tatay ko, ang tatay kong si Pedro. Si Pedro ang iyong ama sa lahat ng mahahalagang paraan, matatag na sabi ni Ferdinand. Pinalaki niya kayo, minahal niya kayo, tinuruan niya kayo. Ibinahagi ko lang ang dugo sa inyo, ngunit siya ang inyong tunay na ama. Ipinoproseso ni Diego ang impormasyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ayoko ng ibang tatay, gusto ko ang akin. Alam ko. At hindi ko kailanman susubukang palitan siya. Musika. Walang makakagawa niyan. Kung gayon, ano ka? Walang sagot si Ferdinand. Ano siya? Isang estranghero na may pera, isang ama na wala na sinusubukang makabawi, isang basag na lalaki na naghahanap ng kaligtasan. Ako ay isang taong gustong makilala kayo, makasama sa inyong buhay, tulungan kayo. Kung musika, hahayaan ninyo ako. At kung hindi namin hahayaan, tanong ni Sofia mula sa kama. Kung gayon, igagalang ko iyan, ngunit hindi ako susuko. Narito pa rin ako kahit malayo. Tiningnan siya ni Sofia, musika na sinusuri, nagdedesisyon. Sige, maaari kang manatili sa ngayon. Salamat. Ngunit mayroon kaming mga patakaran. Ano? Hindi mo papaiyakin ang nanay? Okay, hindi mo kami ipapangakuan ng mga bagay na hindi mo kayang tuparin. Naiintindihan. At kung umalis ka ulit, huwag ka nang babalik. Ang huling patakaran ay mas mabigat kaysa sa 2. Tinatanggap ko. Nagmamasid si Marisa. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pag-asa at takot. Pag-asa na maaaring gumana ito. Takot na maaaring gumuho muli ang lahat.
pumasok si Aling Rosa na may pagkain huminto nang makita ang eksena. Ang tatlong bata sa paligid ng kama, musika, si Marisa at Ferdinand sa magkabilang panig na parang isang pamilya. Nang himasok ba ako? Hindi sabi ni Sofia. Tapos na kami mag-usap at nagpasya kaming bigyan siya ng pagkakataon ngunit isa lang, tiningnan ni Aling Rosa si Ferdinand. Huwag mo itong sayangin, hindi ko gagawin. Ang mga sumunod na araw ay isang maingat na sayaw. Binisita ni Ferdinand araw-araw. Nagdala siya ng mga libro, mga laruan, ngunit higit sa lahat ay nagdala siya ng oras. Umupo siya kay Sofia, pinakinggan ang kanyang mga kwento, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap. Nakilala niya si Diego na mahilig sa mga hayop at nangangarap na maging veterinaryo. Nakilala niya si Mateo Musika na palaging nagdodrawing at nakakakita ng mahika sa lahat. At dahan-dahan, napakadahan-dahan nagsimula silang magtiwala. Isang linggo pagkatapos ng operasyon inilabas si Sofia. Maaari na siyang umuwi. May inihanda si Ferdinand. Sa pahintulot ni Marisa, pinabago niya ang bahay, musika, hindi nang magarbo kundi praktikal. Isang bagong bubong gumaganang kuryente, bagong kama para sa mga bata. Nang dumating sila, tiningnan ni Sofia ang paligid ng may malalaking mata. Ikaw ang gumawa nito, musika. Gusto kong umuwi ka sa isang ligtas na tahanan. Masyado itong marami, hindi sapat. Hindi kailanman magiging sapat para makabawi sa nawalang mga taon. Ngunit ito ay isang simula. Ineksamin ni Diego ang kanyang bagong kama. Nakahanap si Mateo ng mga bagong musika gamit sa sining. Umupo lang si Sofia sa bagong ayos na sofa at umiyak. Musika, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Ferdinand. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natatakot. Natatakot sa ano? Na bumagsak ang bubong, na mawalan ng kuryente, na hindi tayo magkaroon ng sapat. Tiningnan siya ni Sofia. Salamat. Ito ang unang pagkakataon na nagpasalamat siya sa kanya sa anumang bagay. Hindi mo kailangang magpasalamat. Oo, kailangan ko dahil ito. Ito ay nangangahulugang baka mananatili ka. Mananatili ako. Pangako, pangako. Ngayong gabi habang natutulog ang mga bata sa kanilang mga bagong kama, umupo sina Marisa at Ferdinand sa beranda. Nakuha mo sila, sabi niya. Ayos lang iyan. Oo, ngunit kinakatakutan din ako. Bakit? Dahil kung aalis ka, kung bibiguin mo sila, mas masakit ang sakit kaysa sa lahat ng nakaraan. Hindi ako aalis, Marisa. Iyan ang sinabi mo dati. Alam ko, ngunit ngayon ay iba. Musika, paano? Dahil ngayon alam ko kung ano ang nawala ko at hindi ko na iyon kailanman mawawala ulit. Tiningnan siya ni Marisa na naghahanap ng kasinungalingan, naghahanap ng bitag. Wala siyang nakita. Sige, musika, naniniwala ako sa iyo. Sa ngayon. Sapat na iyon sa ngayon, ngunit ang hindi alam ng sino man ay mayroon pa ring mga lihim ang nakaraan, isa pa ang pinakamalaki sa lahat. At kapag lumabas ito, magbabago ang lahat, musika ulit. Dahil sa isang maliit na baryo kung saan lahat ay nagkakakilala, kung saan ang mga istorya ay naipapasa sa bawat henerasyon, ang ilang mga lihim ay masyadong malaki para manatiling nakabaon. At ang lihim na ito ay kinasasangkutan hindi lamang kina Ferdinand at Marisa, kundi ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Ferdinand 15 taon na ang nakakaraan. Isang dahilan na hindi niya alam ng lubusan. Isang buwan pagkatapos ang buhay ay nakakita ng isang marupok bagong ritmo, ngunit isang ritmo sa wakas. Nagrenta si Ferdinand ng isang bahay sa baryo malapit, ngunit hindi nang hihimasok. Ginugol niya ang mga hapon kasama ang mga bata, sinasamahan sila sa paaralan. Tumulong sa kanilang aralin. Mabilis na gumaling si Sofia. Malakas ang tibok ng kanyang puso, mas madalang ang mga bangungot. Nagsimula si Diego na tawagin siyang Ferdinand sa halip na Ginoo. Gumawa si Mateo ng retrato niya na itinago ni Ferdinand sa kanyang pitaka. Pinanood ni Marisa ang lahat ng may pag-iingat na puno ng pag-asa, tulad ng isang taong nasunog ng maraming beses na hindi na nagtitiwala sa apoy kahit na nagbibigay ito ng init. Ngunit isang linggo ng hapon, musika, nagbago ang lahat. Isang babae ang dumating sa baryo, matanda, elegante, nagmamaneho ng mamahaling kotse. Nagtanong siya tungkol kay Ferdinand. Nakita siya ni Aling Rosa. May isang bagay sa babae na tila pamilyar, musika, nakakabahala. Kumatok ang babae sa pinto ni Ferdinand. Binuksan niya ito at musika natigilan. Kumusta, anak? Nanay, anong ginagawa mo rito? Naparito ako para makilala ang aking mga apo, o balak mo silang itago habang buhay? Pinapasok siya ni Ferdinand. Tiningnan siya ng kanyang ina, si Patricia, nang may halos hindi maitago na pagkadismaya. Ang inupahang bahay ay simple para sa kanyang pamantayan. Bakit ka talaga naparito?
Sinabi sa akin ng kapatid mo ang lahat tungkol sa bata, ang operasyon, ang dalawa pa. Ang bibig ni Julia ay malaki. Siya ang kapatid mo. Nag-aalala siya. Umupo si Ferdinand. Napakaraming multo na ang kanyang hinarap. Ang kanyang ina ay isa pa. Anong gusto mo? Gusto kong malaman kung bakit mo sinira ang iyong buhay para sa isang babae mula sa baryo at 3 bastardos. Naputol ang salita. Tumayo si Ferdinand. Umalis ka sa bahay ko. Ferdinand, umupo ka. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong pag-uusapan. Mayroon tayo. Tungkol sa 15 taon na ang nakalipas. Kung bakit ka talaga umalis. Nanatiling tahimik si Ferdinand. Umalis ako dahil mayroon akong oportunidad. Umalis ka dahil pinilit kita. Napuno ng katahimikan ang silid. Ano? Binaliwala ni Patricia, dahan-dahang tinanggal ang kanyang guwantes 1 kilos na naalala ni Ferdinand mula sa kanyang pagkabata. Palagi niyang tinatanggal ang kanyang guwantes bago ang mahirap na pag-uusap. Ang mamumuhunan ang nagpundo ng iyong unang proyekto ay ang iyong ama. Namatay si Papa nang ako ay 10 taong gulang. Hindi ang iyong biological na ama, ang lalaking nagbigay sa iyo ng kanyang apelyido ang nagpalaki sa iyo. Oo, namatay siya. Tiningnan siya ni Patricia ng direkta, ngunit ang iyong biological na ama ay buhay at gustong makilala ka. Musika, si Alejandro Reyes ang negosyante, ang milyonaryo, ang lalaking lumitaw. 11 taon na ang nakakaraan na may alok na hindi mo kayang tanggihan. Nagsimulang umikot ang mundo ni Ferdinand. Anong sinasabi mo? Kinasal ako kay Rodrigo Castillo nang nabuntis ako sa iyo. Musika, alam niya na hindi sa kanya ngunit minahal niya ako. Binigyan kanya ng kanyang pangalan, pinalaki ka bilang kanyang anak. Hindi ang totoo mong ama ay si Alejandro Reyes, ang negosyante, ang milyonaryo, ang lalaking lumitaw 15 taon na ang nakakaraan na may alok na hindi mo kayang tanggihan. Binitiwan ni Ferdinand ang kanyang sarili sa sofa. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Dahil ikakasal ka na sa babaeng iyon, mananatili ka sa liblib na baryong ito. Sasayangin mo ang iyong talento. Magiging masaya ako pagtatama ni Ferdinand ng may kapaitan. Magiging mahirap ka at labis akong naghirap para makaalis tayo sa kahirapan. Hindi ko hahayaan na bumalik ka rito. Kung gayon, anong ginawa mo? Sinabi ko kay Alejandro na gusto mo siyang makilala, na gusto mo musika ang iyong mana. Siya ang nagtakda ng mga kondisyon. Gusto mo ang pera. Kailangan mong iwanan ang iyong buhay dito, lumipat, magtrabaho sa kanya. Musika, ipakita na karapat-dapat ka. At ikaw ay bata ambisyoso. Nang inalok ko sa iyo ang pagkakataong makilala ang iyong tunay na ama, maging bahagi ng kanyang imperyo. Musika. Hindi ka nag-isip ng 2 beses. Kasinungalingan, nag-alinlangan ako. Si Marisa. Si Marisa ay isang balakid, kaya sinigurado kong hindi ka sasama sa kanya. Musika. Paano yumuko si Patricia? Sa unang pagkakataon nakita ni Ferdinand ang kahihiyan sa kanyang mukha. Sinabi ko kay Alejandro na kailangan mong mag-isa na iyon ang kanyang kondisyon. At kay Marisa nagpadala ako ng sulat. Tumayo si Ferdinand ng bigla. Musika, anong sulat? Isang sulat mo. O yan ang akala niya na nagsasabing nakakilala ka na ng iba, na ang kasal ay isang pagkakamali, na huwag ka nang babalik. Nagsisinungaling ka. Sana, pero hindi. Naglabas si Patricia ng isang lumang papel mula sa kanyang bag. Ito ang kopya na itinago ko. Binasa ni Ferdinand. Ito ang kanyang sulat o isang perpektong imitasyon. Malupit na salita na hindi niya kailanman isinulat. Mga paalam na hindi niya kailanman ibinigay. Natanggap ito ni Marisa, oo. 3 araw pagkatapos mong umalis. Lahat ay nagkakasundo. Bakit binago ni Marisa ang kanyang numero? Bakit hindi niya ako kailanman hinanap? Bakit nang sa wakas ay sinubukan niyang bumalik kasama na niya si Pedro? Sinira mo ang buhay ko. Binigyan kita ng mas mabuting buhay. Sinira mo ang pamilya ko bago ako magkaroon ng pagkakataong likhain iyon. Binigyan kita ng kayamanan, tagumpay, lahat ng gusto mo. Gusto ko si Marisa, gusto ko ang anak ko, gusto ko ang buhay na itinayo namin. Tumayo si Patricia. Masyado kang bata para malaman kung anong gusto mo. 21 taong gulang ako, sapat para magpasya. Musika. At tingnan mo ang sarili mo ngayon, milyonaryo, matagumpay. Sasabihin mo ba sa akin na nagsisisi ka? Bawat araw ng aking buhay, bumukas ang pinto. Si Marisa iyon. Narinig niya ang lahat mula sa beranda. Totoo, nanginginig ang kanyang boses. Ang sulat, lumingon si Ferdinand. Hindi ko kailanman isinulat ang sulat na iyon. Ngunit natanggap ko iyan na may iyong sulat, iyong pirma. Pinalsipika iyan ng nanay ko. Tiningnan ni Marisa si Patricia, mga taon ng sakit na naging musika, galit. Inagaw mo sa akin ang 15 taon kasama ang lalaking minahal ko.
Binigyan ko ang aking anak ng kinabukasan. Musika, inagaw mo ang kanyang pamilya. Inagaw ko ang kahirapan, ang pagkaantala, isang karaniwan na buhay. Lumapit si Marisa kay Patricia. Dalawang babae, dalawang pananaw sa mundo, dalawang ideya ng pag-ibig. Ang iyong anak ay may 3 anak na lumaki nang walang ama na umiyak na nagtataka kung bakit hindi sila sapat para mahalin ng sinuman na nakita ang kanilang ina na nagtrabaho hanggang sa pagkapagod na nakaranas ng gutom, kahihiyan, pag-iwan. Hindi yan kasalanan ko. Eksaktong kasalanan mo. At kay Ferdinand sa paniniwala sa kanya. Pumagitna si Ferdinand sa pagitan nila. Marisa, hindi ko alam. Alam ko, ngunit hindi ka rin nagtanong, hindi ka lumaban. Ipinagpalagay mong nakalimutan na kita at nagpatuloy ka. Totoo yan, musika, masakit na totoo. Lumakad si Patricia patungo sa pinto. Naparito ako para imbitahan kang umuwi, Ferdinand. Namatay ang iyong ama na si Alejandro noong nakaraang buwan. Iniwan niya, musika, ang lahat sa iyo, 17 bilyong piso. Ngunit kung babalik ka lang sa Maynila, kung babalikan mo ang negosyo. Musika, hindi. Anong sabi ko? Hindi. Sa iyo na ang pera. Ibigay mo kay Julia, ayoko niyan, Ferdinand. Isang kayamanan iyan. Maruming dugo iyan, binili ng mga kasinungalingan. Ayoko niyan. Nagiging katawa-tawa ka. Nagsisikap akong maging ama. Isang bagay na hindi mo kailanman itinuro sa akin na gawin. Tiningnan siya ni Patricia ng matagal. Sa wakas ay tumango. Balang araw ay magsisisi ka. Nagsisisi na ako sa maraming musika bagay, ngunit ang desisyong ito ay hindi magiging isa sa mga iyon. Umalis ang kanyang ina na nag-iwan ng katahimikan sa kanyang pagkawala. Musika. Umupo si Marisa. Si Ferdinand din. 15 taon bulong niya, 15 taon na sinira ng isang kasinungalingan. Paumanhin ako. Hindi mo kasalanan. Hindi ganap. Dapat ay mas lumaban ako. Dapat ay mas maaga akong dumating. Dapat ay. Inilagay ni Marisa ang kanyang kamay sa kanyang kamay. Tapos na yan. Hindi natin mababago yan. Kung gayon, anong gagawin natin? Magpapatuloy tayo sa katotohanan. Sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto. Pumasok sina Sofia, Diego at Mateo. Galing sila kay Aling Rosa. Sino ang babaeng iyon? Tanong ni Sofia. Ang nanay ko, sagot ni Ferdinand. Musika. Mukha siyang galit. Oo. Bakit? Tiningnan ni Ferdinand si Marisa. Tumango siya. Dahil gumawa ako ng desisyon na hindi niya sinasang-ayunan. Musika. Anong desisyon? Manatili rito kasama kayo magpakailanman. Pinag-aralan ni Sofia ang kanyang mukha. Magpakailanman talaga. Magpakailanman talaga. At kung bumalik siya, at kung mag-alok siya ng mas maraming pera, walang sapat na pera sa mundo ang makakapag-alis sa akin. Sa inyo ulit. Lumapit si Diego nang may pag-aalinlangan. Musika, maaari ba? Maaari ba naming tawagin kang Papa? Huminto ang puso ni Ferdinand. Kung gusto ninyo. Ngunit mayroon tayong ibang Papa, si Pedro, at siya ay palaging magiging Papa ninyo. Walang makakapagpalit sa kanya, ngunit marahil ay maaari kayong magkaroon ng dalawa, isa sa inyong mga alaala at isa rito. Naisip ni Diego pagkatapos ay tumango. Sige, Papa Ferdinand. Tumakbo si Mateo para yakapin siya. Musika. May papa na ulit ako. Nanatili si Sofia sa likod. Nagmamasid, sa wakas ay lumapit. Isang pagkakataon pa, sabi niya, ngunit ito na ang huli. Alam ko, huwag mo itong sayangin. Hindi ko gagawin. Niyakap niya siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Ferdinand na eksakto siya kung saan siya dapat naroon. 6 na buwan pagkatapos. Ang bahay ni Marisa ay mayroon na ngayong bagong beranda. Ginawa iyon ni Ferdinand gamit ang kanyang sariling mga kamay. Hindi siya kumuha ng sinuman. Ginawa niya mismo. Bawat pako, bawat tabla. Naglalaro ang mga bata sa bakuran. Si Sofia, ganap na gumaling, ay tumatakbo kasama ang kanyang mga kapatid. Napuno ng tawa ang hangin. Umupo sina Ferdinand at Marisa nang magkasama na nagmamasid. Masaya ka, tanong niya, higit pa sa nararapat. Lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon at mayroon tayong pangalawang pagkakataon. Tiningnan siya ni Marisa. May pag-ibig sa kanyang mga mata, ngunit may pag-iingat din, mga peklat na hindi kailanman ganap na mawawala. Tanungin mo ako sa loob ng 1 taon o sa loob ng 5, musika o sa loob ng 20, at marahil ay mayroon na akong sagot. Sapat na iyon sa ngayon. Natutunan ni Ferdinand na ang pag-ibig ay hindi palaging may garantiya, na ang pamilya ay itinatayo araw-araw, na ang pagiging ama ay hindi tungkol sa dugo kundi sa presensya, at minsan ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang itinatayo mo kundi ang halos mawala mo at ipinaglaban para
Mabawi. Ang aral. Itinuturo sa atin ng istoryang ito na hindi kailanman huli para bumalik sa bahay, na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi nagtatakda ng ating kinabukasan, na ang tunay na pag-ibig ay nakaligtas sa panahon, musika, sa mga kasinungalingan kahit sa kawalan. Ngunit higit sa lahat ay itinuturo sa atin na ang mga gawa ay palaging mas malakas kaysa sa mga salita. Nawala si Ferdinand ng 15 taon ngunit nakuha niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi dahil may pera siya kundi dahil sa wakas, musika, ay naintindihan niya kung ano ang talagang mahalaga. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Pipiliin mo ba ang tagumpay o ang pamilya, ang musika, kayamanan o ang pag-ibig? Iwanan mo sa akin sa mga komento. Kung emosyonal ka sa istoryang ito, ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan. Makarinig nito, isang taong malayo sa bahay, isang taong iniisip na huli, na para bumalik dahil hindi kailanman huli, hanggat may buhay, musika, hanggat may pag-ibig, hanggat may tapang na. Harapin ang ating mga pagkakamali at makipagkasundo sa ating nakaraan, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming istorya na tumatagos sa puso. Mga istorya ng pangalawang pagkakataon ng mga basag na pamilya na muling itinatayo ng pag-ibig na nakaligtas sa lahat. Mas lalo kang magugulat sa susunod na video dahil lahat tayo ay may mga lihim, lahat tayo ay nagdadala ng sakit at lahat tayo ay karapat-dapat sa isang pagkakataon para sa kaligtasan. Magkita-kita tayo sa susunod na istorya.